Celebox. Si Samantha ay isang babaeng masipag at matulungin sa pamilya. Kilala siya sa kanyang trabaho bilang isang professional blind date crusher. Ang kanyang serbisyo ay para sa mga lalaking gustong masira ang blind date nito sa kadahilan ng hindi nila gusto ang kadate nila. Ako lang naman ang girlfriend ng kadate mo. Hindi mo ba alam na nabuntis niya ako? Sa kabilang banda, si Trim ay isang successful at charismatic na CEO ng isang sikat na jewelry company. Ang kaniyang personalidad ay hindi basta-bastang mahuhulaan. Minsan ay seryoso, minsan naman ay galit ito. Bukas ng kasal ko. Wala na akong bride na may papakita sa lolo ko dahil sa'yo. Ngayon, wala kang choice kundi pakasalan ako. Paano kaya kung magtagpo ang dalawang ito? Ito ba ay magiging isang malaking gulo o simula ng isang hindi inaasahang pag-ibig? Magtagumpay kaya si Samantha na palambutin ang matigas na puso ni Trim? Ating tunghayan ang isa na namang kwento ng pag-ibig na inihahandog sa inyo ng Tales of Siren. Malakas na sampalang umalingaw-ngaw sa loob ng isang 5-star restaurant kung saan marami ang kumakaing mayayaman doon. Lahat ng mga kliyente na kumakain ay agad na napalingon sa pinagmula ng tunog. Walang iya ka? Ipagpapalit mo na nga lang ako sa isang bisugo pa? Dito ka pa talaga nakipag-date sa kanya samantalang ako sa paresan mo lang dinadala. Sigaw ni Samantha sa lalaking kaharap niya. Hindi babe, ikaw ang mahal ko. Alam mo namang setup lang to ng mga magulang naming dalawa. Magpapaliwanag ako. Utal-utal na sagot ng binata sa kanya. At ikaw naman miss, alam mo bang buntis ako? Wala ka ng pag-asa sa kanya. Kaya pwede ba, tigilan mo ng boyfriend ko. Hindi mapigilang umiyak ng babae hanggang sa tumayo ito at nilapitan si John. Isang napakalakas na sampal din ang pinakawalan nito at mabilis na umalis sa restaurant na yon. Rinig na rinig nila ang bulong-bulungan ng lahat, ngunit walang pakialam si Samantha. Mabilis siyang umupo sa harap ni John, tsaka nginisihan ng lalaki. Okay bang acting ko? Sinabi ko naman sa'yo, professional blind date crusher ako eh. Hindi ka naniniwala sa akin. Wait, nagugutom na ako. Order muna tayo. Waiter! Sigaw ni Samantha kung kaya't dali-dali namang lumapit sa kanilang waiter. Halatang panginginig ng waiter dahil sa takot na masampal din ito ni Samantha. Yes po. Ano po ang order nila? Isang steak at pasta. Isama mo na rin ng red wine. Yung best seller niyo ha? Right away po madam. Mabilis na tumango ang waiter at dali-daling umalis. Ang lakas ng sampal mo. Kumpara kay Joanne, buntik nang kumuwala ang kaluluwa ko sa katawan ko. Reklamo ni John sa kanya. Mabuti nga't hindi lang yan ang ginawa ko sa iyo eh. Kung hindi lang naniwala agad ang dalagang yun, baka sinipapakit at binugbog pa. Oh, since nawala na sa buhay mo si Joanne, nasaan ang huling bayad mo? Tanong ni Samantha sabay lahad ng palad sa lalaking nasa harapan. Kinuha naman ni John ang checking dala-dala at ibinigay kay Samantha. Nagningning ang mga mata ng dalaga at hinalikan pa mismo ang tseke dahil sa sobrang tuwa. Pasalamat ka't kinalingan mo ang pag-acting mo kanina. Hindi ko na ibabawas ang in-order mo ngayon sa perang binigay ko sa'yo. Dinagdagan ko pa yan, Samantha. Pasasalamat na rin sa tulong mo. Sus, wala yun. Ginagawa ko lang ang trabaho ko. Isa pa, totoo ba talagang may sapi ang babaeng yun kaya ayaw mo sa kanya? Nakakatakot naman. Baka balikan niya ako ha? Bulong ni Samantha kay John. Ang kliyente niya ngayong araw. Nagpatulong sa kanya na sirain ang date nito kapalit ng pera. Actually, wala naman. Medyo obsessed lang siya sa akin. Ayoko namang maikasal sa kanya lalo pat wala akong nararamdamang pagmamahal. Gets mo naman ako diba? Tsaka may iba na akong mahal. Kaya naman pala. Pero mabuti nang iniwasan mo si Joanne. Wala ka naman palang nararamdaman sa kanya eh. That's why I hired you to ruin our date.
Ayoko siyang umasa at mag-back out na lang sa arranged marriage naming dalawa. Matapos silang kumain, ay agad na naghiwalay sila ng landas. Malaki ang ngiti niyang nakauwi sa bahay nila habang nakatingin sa checking ibinigay sa kanya ng binata. Sa wakas, may panggagamot na ulit ako sa aking kapatid. Bulong niya sa sarili. Ang kapatid niya kasing si Minerva ay may mild autism kaya't nais niyang ipa-therapy session ito. Bago pa man siya makapasok sa kanilang bahay, ay tumunog ang kaniyang telepono. Nakita niyang meron na namang nag-hire sa kanya ni sirain ang date bukas. Nagningning ang kaniyang mga mata at dali-daling tinawagan ng kliyente. Hi, available ka ba bukas? Oo, saan at kailan magaganap ang date niyo? Sa Michelin Restaurant, Maligaya Street, around 7 p.m. ang usapan naming dalawa. Copy. Anong suot mo sa mga oras na yun para naman makilala agad kita? Nakaitim na suit, nakasuot ng Rolex na relo at nakasalamin. Sige, pakisend na lang sa bank account ko ang paunang bayad. Kapag natapos ng trabaho ko, dun mo lang ibibigay ang huling bayad sa akin para naman may assurance tayong dalawa. Paliwanag ni Samantha sa lalaki. Sige, I'll just see you around. Kinabukasan, pinaghandaan talaga ni Samantha ang kaniyang lakad. Bago pa man siya makaalis ng kanilang bahay, ay hinarang siya ng kaniyang inang kagagaling lang sa sugalan. Hep! Saan ka pupunta? Tanong ng kaniyang ina sa kanya. Napasimangot si Samantha tsaka hindi man lang pinansin ang kaniyang ina. Aalis ka na naman ba? Bago ka muna umalis, bigyan mo muna ako ng pera. Inlahad ni Matilda ang kamay sa harap niya na para bang humihingi ito. Mama, hindi ba't kabibigay ko lang sa'yo nung nakaraan? Isa pa, akala mo ba hindi ko malalaman na iniwan niyo si Minerva sa kapitbahay natin para ano? Para lang magsugal. Manaman, alam mo namang may sakit si Minerva, di ba? Inis na sabi ni Samantha sa ina. Umiwas ng tingin si Matilda. Hindi man lang alam ang sasabihin sa anak. Sorry anak, napasarap lang ang pagsugal dun sa kapitbahay nating si Maring Nene. Ikaw naman, hindi na yun mauulit. Basta, bigyan mo ko ng pera, sige na. Wala kaming pagkain ni Minerva ngayon. Alam kong late ka na namang umuwi dahil sa trabaho mo, diba? Huwag kang mag-alala. Ako nang bahala sa kapatid mo. Magtiwala ka sa akin. Sabi ni Matilda sa kanya. Huminga ng malalim si Samantha. Wala siyang nagawa kundi ang humugot ng ilang daan sa kanyang wallet at binigay iyon sa ina. Yun na lang muna sa ngayon. Meron pa namang mga supplies dyan sa ref natin. Yun na lang ang gamitin nyo. Huwag na huwag kayong pupunta kina Aling Nene ha. Kapag nalaman kong pumunta ka ron, hindi na talaga kita bibigyan ng pera. Pananakot ni Samantha sa kaniyang ina. Dahil sa sobrang tuwa ay niyakap siya ng ina. Mahal na mahal mo talaga kami ng kapatid mo. Oh siya, sige na. Mag-iingat ka sa trabaho, nak ha. Paalam ng kaniyang ina kung kaya't wala siyang nagawa kundi ang umalis na. Yung napag-usapan natin ma, bantayin mo si Minerva. Pahabol pa niya matapos nasarahan ang gate nila. Pagdating sa restaurant, agad na tinignan ni Samantha ang paligid. Ang pangalan ng restaurant na binanggit ng kliyente niyang si Khalil ay isa sa mga kilalang high-end na restaurant sa kanilang syudad. Kaya't sinigurado niyang maganda ang kaniyang kasuotan. Tinitigan niyang mabuti ang bawat isa sa mga customer na naroon. Agad niyang nilibot ang kaniyang paningin. Tiningnan niya rin ang kanyang relo at sumakto naman sa pagdating niya ang usapan nila ng kliyente niya. Hanggang sa may nakita siyang lalaking suwak sa description na binigay nito sa kanya. Sigurado siyang ito na ang kliyente niya. Sa lahat kasi ay ang lalaki ang nakasuot na itim. Check. Naka-Rolex na relo. Check. At nakasalamin. Nakaupo ito sa isang maliit na table kasamang isang babae. Ngunit nagulat si Samantha dahil napaka-pogi pala ng kliyente niya. Karaniwan kasi sa mga nag-hire sa kanya ay medyo karaniwan ang mga muka. Hindi naman sa pagiging mapagkutya. Madalas sa mga kliyente niya ay medyo hindi naman kapugian. Kumpara kasi sa lalaking to, napakagalanting tingnan. Matangos din ang ilong at halata mong may lahi.
Hindi lang niya mawari kung anong bansa. Inayos niya muna ang sarili at tumayo ng tuwid. Nang makita siya ng binata ay kinawayan niya ito tsaka nginitian pa. Subalit, tinaasan lamang siya ng kilay nito. Abat mukhang napaka-arogante naman pala ng lalaking to. Malayong malayo sa nakausap niya kagabi. Kinalma niya ang sarili. Agad siyang lumapit sa mesa at nagsimulang umarte. "Babe! Sa wakas ay nakita rin kita!" Sigaw ni Samantha habang hinahawakan ang tiyan niya na kunwari ay buntis. Ang dalaga namang kaharap nito ay nagulat. Tiningnan pa siya nito mula ulo hanggang paa. "Babe, sino siya? May iba ka na?" Tanong nito sa binata. Magsasalita pa sana ang kliyente niya nang naunahan niya ito. "Babe, sino siya? Hindi ko akalain na makikipag-date ka sa ibang babae at sa gantong kalagayan ko pa. How dare you?" Sigaw ni Samantha kung kaya't naagaw na nila ang atensyon ng mga customer na naroon. Nagulat ang dalawang tao sa mesa, lalo na ang babae. Napahawak si Samantha sa dibdib niya at kunwaring umiiyak. "Akala ko ba pananagutan mo ko? Nangako ka sa akin, babe, di ba? Ano, nagbago ng isip mo? Sino sa amin ang mahalaga? Ang babaeng ito o ang magiging anak natin?" Seryosong tanong ni Samantha sa kliyente niya. Pilit niyang sinesenyosa ng lalaki na sumabay rin sa pag-arte niya, ngunit nanatili lang itong gulat ni hindi makapagsalita. Tiningnan pa nga siya nito na parabang nababaliw na siya. "Diyos ko! Nagka-amnesia ka na ba't nakalimutan mo na agad ang nangyari sa ating dalawa? Ang mga pangako natin sa isa't isa. Sabi mo akong mahal mo. Sabi mo pipiliin mo kami ng anak mo." Hinagpis pa ni Samantha at napahawak pa sa kanyang tiyan. "Jana, let me explain. Hindi." Tumayo ang babaeng tinawag na Jana ng kliyente niya. Malakas nitong sinampal ang binata kung kaya't napatakip siya ng bibig. Sa sobrang lakas nun ay napatras pa siya. Bigla siyang natakot. Baka sampalin din kasi siya ng babaeng ito. "Trim, akala ko ba nag-usap na tayo? May nabuntis ka? Akala ko ba okay ng lahat? Hindi ba't bukas ng kasal nating dalawa? Bakit mo ko niloloko?" Nagulat si Samantha dahil sa narinig. Teka. Ikakasal na kayo?" Kumunot ang noo ni Samantha dahil sa nalaman. Kung alam niya lang na ikakasal na sana ang dalawa bukas, ay hindi na sana niya tinulungan ang kliyenteng ito. Hindi siya ang taong gumagawa ng gulo kapag alam niyang may kasintahan ng customer niya. Isang blind date crusher lang siya, hindi relationship crusher. Oo, at hindi na yun matutuloy pa dahil sa nangyaring ganito. Nakakahiya. Sobrang nakakahiya sa pamilya ko, Trim. Pagbabayaran mong niloko mo ko. Sigaw ni Jana at mabilis na umalis sa restaurant. Binunggu pa siya nito kung kaya't napaupo siya sa upuan. Trim? Bakit Trim? Hindi ba't Kalilang pangalan ng lalaking ito? Wait, nagkamali ba siya ng table na pinuntahan? Napamura siya sa kanyang isipan. Sinili pa niyang lalaking nasa harapan niyang seryosong nakatingin sa kanya. "Sino ka ba? Baliw ka ba? Nabuntis? Hindi nga kita kilala, miss." Inis na sabi ni Trim sa kanya. "Ako yung hinire mong sisira ng date mo, di ba? Ako si Sam..." Naputo lang sasabihin niya nang marinig na tumunog ang telepono niya. Agad niyang sinagot ang tawag. "Sam, sorry. Si Khalil to. Nasa restaurant ka na ba? Cancel ang date namin ngayon. Nagkaroon kasi ng emergency ang kadate ko. Pasensya ka na. Nasaan ka?" Nanlamig ang katawan ni Samantha dahil sa narinig mula sa kliyente niya. Sino itong lalaking nasa harapan niya? Nakaitim na suit, may Rolex at nakasalamin pa. Hindi ba ito si Khalil? Tumawa ng pilit si Samantha. "Hoy, wag mo nga akong pagtripan dyan. Hindi ikaw si Khalil, di ba? Yung kliyenteng kong kausap kahapon?" Tanong niya sa kabilang linya. "Sam, ako yung tumawag sa'yo kagabi. Pasensya ka na talaga. I really need to go. Tinatawag na rin kasi ako nila mom and dad.
Tawagan na lang kita kung kailan ulit ang date naming dalawa. Bye. Mabilis na pinatay ng lalaki ang tawag, kaya naman dahan-dahan niyang isinilid ang kanyang cellphone sa bag. Hindi siya nangahas na tumingin sa binata at akmang tatakas nang biglang magsalita ito. At saan ka naman pupunta? Matapos mong sirain ang date ko. Tatakas ka na lang ng basta-basta. Mariing sabi ng lalaki sa kanya. Nilingon niya ang binata at saka nginitian ng matamis. Ganito kasi yun. Akala ko kasi ikaw yung kliyente ko. Pamilyar ka ba sa salitang professional blind date crusher? Trabaho ko kasi yun. Actually, nagdadrama lang ako at hindi ako totoong buntis. Part kasi yun ng... Huwag ka nang magpaliwanag pa. Kasalanan mo kaya nag-back out ang fiancé ko. Bukas ng kasal namin at wala na akong maihaharap na bride sa parents ko. Kailangan mong pagbayaran ng ginawa mong pagsira sa date ko. Malamig na sabi sa kanya ng lalaki kung kaya't kinabahan siya. Pasensya ka na talaga, sir. This is all a misunderstanding. Hindi ko naman alam talaga. Hayaan mo kakausapin ko ang fiancé mo. Magpapaliwanag ako sa kanya. Sorry talaga, hindi ko alam. Nahihiyang sabi niya sa lalaki, ngunit umingos lang ito. Pinag-cross pa nito ang dalawang braso sa dibdib at tinaasan siya ng kilay. Kilala ko si Jana. Hindi na yun makikinig sa akin. So, tatanungin kita kung anong gagawin mo ngayon para makabawi sa akin. Nag-isip si Samantha ng malalim at biglang pumasok sa isip niya ang magmakaawa at lumuhod. Luluhod ako sa harapan mo hanggat mapatawad mo ko. Nakaguhit pa rin sa isip ni Samantha ang galit na mukha ni Jana at ang blankong tingin ni Trim. Hindi niya alam ang gagawin niya sa mga oras na yon. Gusto na niyang lamunin na lang siya ng lupa dahil sa sobrang kahihiyan. Ito ang pinakamalaking pagkakamali niya simula nang ginawa niyang trabahong ito. Hindi niya sinasadya na sirain ang dalawang magkasintahang ito. Sobrang mali yun sa part niya ngayon. May dalawang pusong nasaktan dahil sa kanya. Pilit niyang pinapakalma ang sarili. Tiningnan muna niya ang gwapong mukha ng lalaking nasa harapan hanggang sakmang luluhod na sana siya nang biglang may marinig siyang pamilyar na boses. Samantha? Nanlaki ang mga mata ni Samantha. Hindi siya maaaring magkamali. Ito ang boses ng kanyang dating nobyo na si Nathan. Hindi pa man niya nakita si Nathan pero alam na niya ang mangyayari. Biglang bumalik sa kanyang isipan ang mga senaryong nagpawasak ng puso niya. Ito ang dahilan kung bakit siya naging professional blind date crusher. Nakita niya kasing may dinidate si Nathan na iba. Hindi pala iba, kundi ang sariling best friend pa niya. Gustuhin man niyang pumasok at sirain ang date ng dalawa, ay nanatili lamang siyang nakatayo sa labas ng resto habang nakatingin sa masayang mukha ng ex-boyfriend niya. Simula noon, ipinangako niya sa sarili niya na hindi na niya mararanasan ang masakit at masalimuot na nangyari noon. Nathan? Bulong niya. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Nathan. Hindi ko akalaing makikita kita rito sa gantong lugar na to. At sino yung lalaking kasama mo? Patuloy pa nitong tanong sa kanya. Oo nga, Sam. Himala at afford mo ng gantong lugar. Sa pagkakaalam ko, hanggang paresan lang kay ni Nathan noon eh. Natatawang sabi ni Chloe sa kanya kung kaya't napakuyom siya ng kamao. Pinulupot ni Chloe ang kamay sa braso ni Nathan na para bang sinasabi nitong pagmamay-ari na nito ang ex-boyfriend niya. Maganda naman si Chloe. Makolorete nga lang. Blonde ang buhok, may malaking mga mata na para bang isang manika. Kaya nga sobrang laki ng insecurities niya noon. Hindi na rin siya nagtaka pa na ipinagpalit siya ni Nathan dito. Dati kasi, mukha siyang manang ngunit dati pa yon. Simula nang masaktan siya at panay ang asikaso na niya sa sarili niya. Hindi na siya isang manang gaya ng sinasabi sa kanya ni Chloe at Nathan noon. Bakit? Kayo lang bang may karapatang mag-dinner dito? Sa inyo ba ang restaurant na to? Taas kilay na sabi ni Samantha kay Chloe. Oh, sino naman yung lalaking kinakalantari mo? Baka may asawa yan ha? Mahirap na. Ang cheap mo pa naman. Oh wait,
Baka hindi ka pa nakaka-move on kay Nathan ha. Matagal na yun, Sam. Hindi ka na niya mahal. Tinaasan niya ng kilay si Chloe tsaka inismiran pa ang dilaga. Wala ka nang pakialam kung sinong dinidate ko ngayon. Kumpara naman sa ex ko mas pogi ang lalaking kasama ko. Since mahilig ka naman sa basura, Eddie, magsama kayong dalawa. At isa pa, bakit ko ba kayo pinapansin? In the first place, hindi ko naman kayo kilala. Kita si Trim na naguguluhan sa lahat ng nangyayari. Sinanyasan niya na lang ito na sumunod na lang at makisabay na lang sa acting niya. Hindi ba, honey? Mga basura lang naman sila. Malambing na sabi ni Sam at lumapit sa tabi ng binata. Pinulupot din niya ang kamay niya sa braso nito at sinandal pa ang ulo sa balikat ng lalaki. Pilit namang nagpupumiglas ang binata, ngunit mas hinigpitan ni Samantha ang pagyakap niya sa braso nito. Tulungan mo ko, please. Pangako gagawin ko lahat ng utos mo sa akin pagkatapos nito. O kaya tutulungan na lamang kitang bumalik ang fiancé mo sa'yo. Ano, deal? Hindi man lang umimik ang binatang katabi niya, pero hindi na rin naman ito nagpupumiglas. Silence means yes. Sa oras na yon, tumingala si Trim kung kaya't napasinghap ang dalawang taong nasa harap nila. Siyang may-ari ng sikat na jewelry company sa lungsod. Hindi ba't ikaw si Trim Carter? Gulat na tanong ni Nathan, kaya naman mas nilapit pa ni Chloe ang muka kay Trim. Babe, baka namamalikmata ka lang. Si Trim Carter ba yan? Imposible. Baka kamukha lang ng boss mo yan. Paano naging kadate ng ex mo ang boss mo? Natatawang tanong ni Chloe sa kasintahan. Hindi ako nagkakamali. Talagang si Mr. Carter ito. Umalis na tayo, Chloe. Baka sisantihin pa niya ako kapag sinira ko ang date nila. Wala na rin akong pakialam kung paano nakilala ni Samantha yan. Let's just go. Bulong na sabi ni Nathan. Halata ang takot sa mukha nito. Pasensya na po sa istorbo, Mr. Carter. Enjoy po kayo sa date niyo. Naputo lang sasabihin ni Nathan nang magsalita si Chloe. No, Nathan. Imposibleng kakilala ni Samantha si Mr. Carter. Hampas lupa lang naman yung babaeng yan, di ba? Hindi ba't sabi mo, mahirap si Samantha kaya nga nahihiya kang i-date siya sa gantong lugar Inis na sabi ni Chloe at hindi matanggap na naungusan siya ng dating kaibigan. Napakunot ang noo ni Samantha. Ngunit nawala rin yon nang ma-realize niyang totoo naman ang sinabi ni Chloe. Talagang mahirap lang sila kaya nga pinapatos niyang trabaho niyang sirain ang date ng iba para sa pera. Subalit lahat ng ginagawa niya ay para rin sa kapatid niyang may autism. Worth it naman kung tutuusin. At bakit naman nadami ang status ng buhay ko? Bawal na ba akong makipag-date sa isang mayamang lalaki dahil mahirap lang ako? Hindi hadlang ang kahirapan sa isang pag-ibig lalo kung mahal niyo naman ang isa't isa. Huwag mo nga kaming istorbohin, Chloe. Naiinggit ka lang yata at gusto mong kunin tong kadate sa akin. Pwes, hindi ako papayag doon. Mariing sad ni Samantha sa dalaga. Kita niyang napupuyos na sa galit si Chloe, ngunit hindi na lamang niya iyon pinansin. Talaga bang ikaw si Mr. Carter? Tanong ni Chloe sa binata kaya't napatingin din siya sa lalaking katabi niya. Sa katunayan, hindi niya kilala ang lalaking to, pero sa narinig niya sa fiancé nito, na Trim nga talaga ang pangalan ng lalaki. Tiningnan niya si Trim na para bang nagmamakaawang tulungan siya nito. See? Tahimik siya at hindi makapagsalita kaya hindi siya si Trim. Babe, sinasabi ko sa'yo isa lang yun sa mga sugar daddy ni Samantha. Told you, malandi ang babaeng yan. Sinamaan niya ng tingin si Chloe ngunit inirapan lang siya nito. Hanggang sa narinig niyang huminga ng malalim ang katabi niyang lalaki upang magsalita. Ako nga si Trim Carter. Since pinakilala ko ng sarili ko, pwede na ba kayong umalis? Iniistorbo niyo kami ng kadate ko. Nakahinga ng maluwag si Samantha nang marinig ang sinabi ni Trim. Mabuti naman at hindi siya nito ipinahiya. Kung hindi, pagtatawanan na naman siya ni Chloe nito. Talaga? So kasintahan mo itong si Samantha? Mag-ingat ka dyan, Mr. Carter. At bakit naman siya mag-iingat sa akin?
hindi naman ako masamang tao. Isa pa, kasintahan ko na siya. Kaya hindi mo na mabibrainwash si Trim. Tigilan mo lang ako, Chloe. Inggitera ka talaga. Tumigil si Trim. Tinitigan ang mukha ni Samantha. Si Sam naman ay tinanguan ng binata na para bang sinasabing sumabay ka na lang. Pagkatapos ng ilang saglit, nagsalita si Trim. Si Samantha. Siya nga ang aking kasintahan. Sabi pa nito. Nagulat si Nathan at Chloe. Ano? Sa katunayan, ang wedding namin ay bukas na. Ikakasal na kami. Natulala si na Chloe at Nathan dahil sa sinabi ni Trim. Hindi naman makapaniwala si Chloe na naunahan pa siya ng kaniyang ex-best friend na may kasala. Labis ang kaniyang inis at hinampas pa nito si Nathan na nakatulala pa rin. Ano na naman ang ginawa ko sa'yo? Tanong ni Nathan kay Chloe. Wala, makaalis na nga. Galit na sabi ni Chloe at nagpapadyak na ni Lisa ng resto hanggang sa sinundan naman ito ni Nathan at pilit na nagtatanong kung anong problema ng dalaga. Naiwan naman si Samantha at Trim doon sa resto. Nagulat na lang din siya nang bigla siyang itulak ng binata. Kaya naman agad siyang bumalik sa kanyang pwesto kanina. Ngayon, nasa harapan na siya ng lalaki. Maraming salamat sa tulong mo. Wala yun. Malamig na sagot ni Trim sa kanya. Pero, may kasalanan ka sa akin. Umiwas ng tingin si Samantha. Talagang hindi pa rin ito nakakalimutan ang kasalanan niya. Kung sabagay, sino ba naman ang matutuwa sa ginawa niya kanina? Huwag kang mag-alala, Mr. Carter. Gagawin ko ang lahat upang magkabalikan lang kayo ng fiancé mo. Pinutol ni Trim ang kanyang sasabihin. Wala nang oras para doon. Bukas ng wedding ko. Kailangan ko na may maipakitang bride sa lolo ko. Kung hindi, baka mawalan ako ng mana. Ikaw ang dahilan kung bakit nag-back out si Jana sa kasal naming dalawa. Dahil doon, wala na akong bride bukas. Pumunta kami rito ni Jana para ayusin ang lahat pero sinira mo lang. So, anong gusto mong gawin ko? Don't worry, hindi kita tatakasan. Simple lang, ikaw na ngayon ang magiging bride ko. Nanlaki ang mga mata ni Samantha. Hindi siya makapaniwala sa sinasabi ni Trim. Bride? Ikakasal ako sa'yo? Hindi naman yun pwede. Bulong niya. Sa tingin mo ba hindi ka mapapahiya kapag nalaman ng ex mo at ng babae niya na hindi ka naman talaga ikinasal sa akin? Iisipin nila na nagsisinungaling ka lang sa kanila. Eh di mas lalala ang sa part mo, di ba? Ngayon, magtulungan tayo sa gulong ginawa mo. Ikaw na ang magiging bride ko para makuha ang mana ko sa lolo ko. At pakasalan ako para hindi ka mapahiya sa ex at best friend mo. Deal? Walang nagawa si Samantha kundi pumayag. Alam niyang ito lang ang tanging paraan para mabayaran ang kasalanan niya. Siyang gumawa ng gulo at siya rin ang dapat mag-ayos. Sa isang iglap, siya na dating professional blind date crusher ay magiging isang bride-to-be na. Here's the contract of our marriage. Pirmahan mo na lang pagkatapos mong basahin. Kasalukuyan silang nasa munisipyo upang pirmahan ang kanilang marriage certificate. Walang seremonya, basta't nagpirma lang siya roon at kasal na sila. Ganun lang kadali. Ni wala ngang umattend na pamilya ni Trim o pamilya niya. Hindi rin niya alam kung paano nga ba nangyari ang lahat ng ito. At napapayag siya ng lalaking itong maging substitute bride. Siguro dahil malaki ang offer nito sa kanya. Dahil nga ba pogi ito? Dahil may kasalanan din naman siya? O kaya naman ay ayaw lang niyang mapahiya sa ex niya kapag nalaman nitong hindi naman talaga siya ikakasal at wala silang relasyon ni Trim. Hindi niya na alam. Matapos niyang basahin ang kontrata at lahat naman ng nakapaloob ay pabor sa kanya, ay pinirmahan niya na ito. Hindi pa niya namimit ang lolo ni Trim kung kaya't kinakabahan siya. Sure ka ba sa ideyang to?
Kinakabahan niyang tanong kay Trim. Tinasan lang siya ng kilay ng lalaki. Hindi ba't nag-usap na tayo? Kailangan mo ng malaking pera, di ba? I offered you some at pumayag ka naman. Bakit nagdadalawang isip ka pa? Napasimangot si Samantha dahil sa sobrang sungit ng lalaki. Nagsorry naman siya sa ginawa niya kagabi at pinagbabayaran niya na ngayon niya. Oo na, basta. Walang mangyayari sa atin yung ginagawa ng mag-asawa. Off limits yun, naintindihan mo? Paniniguro ni Samantha sa binata. Tiningnan lang siya nito mula ulo hanggang paa. As if naman maaakit ako sa katawan mong payatot. Hindi kita gagalawin, no? Wala akong balak. Isa pa, 2 years lang naman ang bisa ng kasal nating dalawa. After that, pwede na tayong maghiwalay ng landas. Siguro sa oras na yun, mayaman ka na. Sa laki ba naman ng perang ibibigay ko sa'yo buwan-buwan? Pangungutya ni Trim sa kanya kung kaya't natahimik siya. Iniisip siguro nito na mukha siyang pera. Alam na rin kasi ng binata ang trabaho niya at nabiktima pa nga niya ito. Pero hindi naman niya yun sinasadya. Tsaka pumayag lang siya sa kontratang ito dahil gusto niyang gumaling ang kaniyang kapatid na may mild autism. Nang matapos nilang pirmahan ang marriage certificate, ay agad silang umalis sa munisipyo. Halo-halo naman ang nararamdaman ni Samantha sa mga oras na yon. Hindi niya akalaing sa isang iglap ay kinasal na siya at may asawa na. Dahil lang sa kanyang kasalanan, ibinenta niya ang kanyang pinakamasaya at sagrado sanang kasal na minsan lang maganap sa kanyang buhay. Huminga ng malalim si Samantha. Nang makalabas sila sa munisipyo, ay may 2 mamahaling kotse ang nakaparada doon. Sumakay ka sa kotse na yun at ihahatid ka ng driver sa inyo. Malamig na tugon sa kanya ng binata at tinuro ang pulang kotseng nakaparada sa harap nila. Tumango naman si Samantha at naglakad na papunta roon. Ayaw na niyang makasama pa ang cold na lalaking ito. Hindi pa ata siya napapatawad sa kasalanan niya. Ma'am Samantha, good morning po. Bati ng driver sa kanya. Nagulat siya dahil alam nito ang kanyang pangalan. Lumapit ang lalaking bumati sa kanya at inabot ang isang card. Napakunot ang kanyang noo habang nakatingin sa card. Ano ito? At bakit alam mo ang pangalan ko? Tanong niya sa binata. Ako po si Daniel, assistant ni Sir Trim. Bago ko pa man kayo makita sinabi na niya ang pangalan niyo. Nga po pala, pinapabigay po ni Sir Trim. Card niyo raw po yan. Hindi naman tumanggi si Samantha at kinuha ang card na binigay ni Daniel. Nakita niya si Trim na papasok na rin sa isang kotse kung kaya't tinawag niya ang binata. Trim, salamat dito. Ni hindi man lang siya pinansin ni Trim. Pinagbagsakan pa siya nito ng pinto. Kung sa bagay, itong card na naglalaman ng sandamakmak na pera ay pinaghirapan niya rin. Kapalit ng card na ito ay ang marriage certificate nila, kaya hindi na dapat siya nagpasalamat. Sa ngayon, ako na po muna ang driver niyo. Bukas pa kasi magsisimula ang kinuhang driver ni Mr. Carter sa inyo. Sabi ni Daniel at nagsimulang magmaneho. Ganun ba talaga ang amo mo? Masungit? Masasani na lang po kayo sa kanya, mama. San ko kayo ibababa? Sinabi naman ni Samantha ang address niya kay Daniel at agad silang nakarating sa kanyang bahay. Masaya siyang umuwi dala-dala ang card hanggang sa binuksan niya ang pintuan at pumasok sa loob. Mama, nakauwi na po ako. Naputol ang kanyang sasabihin nang makita ang kanyang ina na kasama nito, ang mga kaibigan na nagtotoong it's umagang-umaga pa lang. Oh anak, narito ka na pala. Kumain ka na ba? Isabay mo na ang kapatid mong si Minerva dahil hindi pa yun kumakain ng almusal. Walang lingon-lingon na sabi ng kanyang inang si Matilda. Lumukot ang kanyang muka at hindi makapaniwala sa nakikita. Ma naman, ano bang napag-usapan natin nung isang araw? Hindi ba't sabi ko sa'yo tigilan mo na yung pagsusugal mo? At dinala mo pa talaga sila sa bahay natin. Si Minerva, pinapabayaan mo na naman. Hindi na talaga kayo mapagsabihan. Inis na sabi ni Samantha sa ina.
Ay anak, sumunod lang naman ako sa utos mo. Sabi mo, wag na akong pumunta sa bahay ng mga kumare ko at pumirmi lang sa bahay upang bantayan si Minerva. O heto, narito lang ako sa bahay. Ano pa bang gusto mo? Katwiran na sagot ng kaniyang ina. Napahawak sa sentido si Samantha dahil biglang sumakit ang kaniyang ulo. Oo, sinabi ko nga huwag kayong pumunta sa bahay ng kumare niyo pero hindi ko naman sinabing papuntahin mo rito ang mga kaibigan mo upang magsugal lang. Basta. Yun lang na pag-usapan natin at hindi mo naman sinabing huwag kong papuntahin ang mga kaibigan ko rito. Sige na, huwag mo na kaming istorbohin at naglalaro kami. Iritang sabi ng kaniyang ina sa kanya. Walang nagawa si Samantha kundi ang pumunta sa kwarto ng kaniyang kapatid na si Minerva. Nang makitang tahimik na umiiyak ang batay, agad niya itong nilapitan. Minerva, bakit? Bakit ka umiiyak? Malambing niyang tanong sa bata. Sakit po ate, tiyan ko. Gutom na po ako. Ganun ba? Sige, samahan mo ko sa kusina at paglulutuan kita ng almusal. Naputol ang kaniyang sasabihin nang sumigaw ang kaniyang ina sa kanila. Samantha anak, naalala kong wala na nga palang stock sa ref natin. Mag-grocery ka muna at sa labas na lang kayo kumain ng kapatid mo. May pera ka naman ata riyan. Sigaw ng kaniyang ina kaya't napakuyom ang kaniyang kamao. Gusto niya sanang magreklamo sa ina, ngunit hindi na lang niya ito pinansin. Kinuha niya mga gamit nila ng kaniyang kapatid. Ang mga damit nito, pati ng mga laruan. Wala siyang tinira. Lahat ay isinalid niya sa maleta. Ayaw na niyang makasama ang ina. Siguro mangungupahan na lang sila ng kapatid niya. Ia-admit din naman niya ito sa isang ospital upang magpa-therapy kung kahit wala na siyang dapat ikabahala pa. Pumupunta lang naman siya roon sa bahay nila dahil kay Minerva. Kahit na magkapatid lang sila sa ama, ay mahal na mahal pa rin niyang batang ito. Si Matilda ay ang stepmom niya. Mabait naman ang matanda ngunit talagang lulong lang ito sa sugal at sawang-sawa na siyang pagsabihan ito. Nang makita ni Matilda ang maletang daladala niya, ay nanlaki ang mga mata nito. Tumayo ito at iniwan ng laro. Saan kayo pupunta mga anak? Bakit may maleta na? Tanong ni Matilda. Halata ang takot sa boses nito. Ilang beses ko na kayong pinagsabihan na itigil niyo na yung pagsusugal niyo. Tingnan niyo si Minerva. Napapabayaan niyo na. Ako na munang mag-aalaga sa kapatid ko. Aalis muna kami rito. Babalik na lang kami kapag nagbago na kayo. Malamig na sabi ni Samantha sa ina. Pinipigilan niyang maiyak. Tinatagan niya talaga ang loob niya. Ayaw man niyang iwan ang babaeng nagpalaki sa kanya pero kasi sumusobra na ito. Anak, iiwan niyo ako. Hindi ako papayag. Ako ang ina niyo kung kaya't walang aalis sa pamamahay na ito. Tiningnan niya si Matilda at naiiyak na nagsalita. Mama, tingnan mo si Minerva. Tingnan mo ang kalagayan niya. Sobrang payat na niya dahil napapabayaan niyo siya. Yang sugal niyo lang ang atupagin niyo. Hindi niyo na mababago ang desisyon ko. Para rin ito sa ikabubuti ni Minerva. Mahal ko siya. At alam kong mahal mo rin ang anak mo. Hindi safe si Minerva sa iyo, Mama. Hindi! Hindi ako papayag na kunin mo ang anak ko. Hindi ako papayag na iwan niyo rin ako, gaya ng ama niyo. Hagulhol na sabi ni Matilda sa kanila. Rinig niyang pag-iyak ng kaniyang kapatid kung kaya't napaluha rin siya. Hinawakan niyang kamay ng ina at pinisilyon. Ma, babalik kami kapag okay ng lahat. Kapag nagbago ka na, hindi ka na namin iiwan. Bibisitahin ka pa rin namin ni Minerva. Hayaan niyo lang ako na munang mag-aalaga sa kapatid ko. Pagagalingin ko siya. Yun naman ang gusto nating pamilya noon, di ba? Iiwan niyo na ako eh. Magbabago na ako, anak. Promise ko sa inyo. Huwag niyo lang akong iwan. Manaman, ilang beses ka nang nangako pero lahat naman yun napako eh. Sa oras na magbago kayo, doon kami babalik ni Minerva. Aalis na kami. Hinila siya ni Minerva pati ang mga maleta nila. Samantala, walang nagawa si Matilda kundi ang tingnan na lamang sila palayo.
Inaalo rin ito ng mga kaibigan. Malakas ang loob niyang iwan ang kanyang ina dahil alam niyang may masasandalan pa rin naman ito. Nariyan ang mga kaibigan nito. Subalit si Minerva, siya lang ang tanging taong nagmamalasakit sa bata. Nang bumalik si Trim sa kumpanya, ay agad na inutusan nito si Daniel upang hanapin si Jana. Kahit arranged marriage lang siya, ay may napagkasunduan pa rin naman sila. Kailangan niya ring magpaliwanag sa mga magulang nito at bigyan din sila ng compensation. Daniel, kailangan nating mahanap si Jana. Sabihin mo rin sa mga magulang niya na na-cancel ang kasal naming dalawa at magbibigay na lang ako ng compensation para sa kanila. Gawin mo ang lahat upang hindi sila magalit at magreklamo. Masusunod po, Mr. Carter. Kahit na walang namamagitan sa kanila ni Jana, ay nahihiya pa rin siya dahil hindi siya sumunod sa napag-usapan nila. Lalo pat pinangako niya sa mga magulang ng dalaga na ibibigay niyang lahat maikasal lang silang dalawa. Ilang minuto rin siyang tumambay sa kanyang office nang tumunog ang kanyang cellphone. Isang mensahe ang natanggap niya mula sa isang bangko. Kumunot ang kanyang noo nang makitang gumastos ng malaking halaga si Samantha sa mga oras na yon. Mukhang pera talagang babaeng yun. Wala pang isang oras pero nakagastos na siya ng halagang 100,000. Sobrang laki ng nabawas sa card ko. Mukhang mamumulubi ako sa babaeng to. Sabi niya sa sarili, tsaka napailing. Hindi niya alam na naroon pa rin pala ang assistant niyang si Daniela. Hindi naman sa pangingiala, Mr. Carter. Pero saan mo po napulot ang dalagang yun? Mabait naman po siya pero mahirap naman. Hindi kaya magiging conflict ito sa lolo niyo? Tanong ni Daniela. Wala na siyang pakialam doon. Hindi ba't gusto niyang maikasal na ako? Heto, pinagbigyan ko na siya sa gusto niya. Kaya ano pa bang irereklamo niya? Napatango si Daniela at hindi na nagsalita pa. Maya-maya ay nagpaalam ng binata upang sundin ang iniuutos ng amo nito sa kanya. Sa kabilang banda, nakahinga ng maluwag si Samantha nang makahanap siya ng mauupahan niya sa malapit na ospital kung saan i-a-admit niya ang kapatid. Mas pinili niya yon para madali niyang mabisita ito. Kanina lang ay inihatid niya si Minerva papunta sa ospital at doon muna inadmit ang bata. Mag-a-undergo kasi ito ng therapy upang gumaling sa sakit. Nagpaunang bayad siya at halos mahigit 100,000 ang nagastos niya. Wala siyang choice kundi ang gumastos ng malaking halaga dahil para naman yun sa kapatid niya. Itong 100,000 ay pag-iipunan niya at ibabalik niya rin naman sa card na ibinigay ni Trim sa kanya. Hindi naman siya ganun kaabusado. Matapos masolve ang kaniyang problema, ay nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Samantha. Sa wakas, makakapagpahinga na rin ako. Sabi niya sa kaniyang sarili at unti-unti siyang binalot ng antok. Napukaw ang atensyon ni Samantha nang marinig niya ang pagring ng kaniyang telepono. Napakunot ang kaniyang noo nang makitang isang hindi pamilyar na numero. Hello? Paus niyang sagot sa kabilang linya. Where are you? Malamig na sabi ng isang lalaki sa kabilang linya. Napabalikwas siya nang marinig ang boses ni Trim. Nasa apartment ko. Bakit? Bakit nasa apartment ka? Nasaan ang apartment mong yan? Susunduin kita. Nais kang makilala ng lolo ko. Ano? Ipapakilala mo ako sa kanya? Nagugulat na sambit ni Samantha sa binata. Ibigay mo na lang sa akin ang address mo. Magsasalita pa sana si Samantha nang marinig niyang ang tunog ng cellphone kung saan pinatay na nito ang tawag sa kanya. Napasimangot siya tsaka napairap. Sungit? Wala siyang nagawa kundi ang ibigay ang address ng kaniyang apartment sa lalaki. Nakatanggap din siya ng mensahe dito kung kaya't binasa niya yon. Dress nicely. Huwag mo kong pahiyain. Yan lang ang natanggap niyang mensahe sa binata. Maya-maya pa ay narinig na niya ang ugong ng sasakyan
sa labas ng kanyang apartment kung kaya't dali-dali siyang nag-ayos at tiningnan muna ang sarili sa salamin bago lumabas. Nakasuot siya ng isang simpleng dress at hindi kataasang sandal. Nakalugay rin ang mahaba niyang buhok at simple lang din ang makeup niya. Nang makalabas siya, ay tiningnan siya ng lalaki mula ulo hanggang paa. Tinaasan pa siya ng kilay nito at nagsalita. "Not bad. Let's go." Dali-dali naman siyang umupo sa passenger seat at hindi na umimik pa. Ilang minuto rin ang binahe nila nang makarating sila sa napakalaki at garang gate. Sa loob nito ay isang malapalasyong bahay na pagmamay-ari ng matandang Carter. Nang makapasok sila sa loob ay hindi maiwasan ni Samantha na mamangha dahil kung anong laki at lawak sa labas ay mas lalo pa sa loob. Sinalubong sila ng isang naka-wheelchair na matanda at sa likod nito ay isang nurse na nakahawak sa handle ng wheelchair. "Oh, Trim Apo, mabutit pinaunlakan mo ang imbitasyon ko sa'yo. Siya na bang napangasawa mo? Nasaan si Jana? Subalit masaya ako dahil hindi siyang nakatuluyan mo, iho." Napangiwi si Trim at hindi man lang sinagot ang tanong ng matanda. Bagkus nagmano lang ito. Ginaya niya rin ang ginawa ni Trim at nagmano rin sa matandang Carter. "Magandang gabi po, Mr. Carter. Kinagagalak ko po kayong makilala. Ako po si Samantha." Magalang na bati niya sa matanda. Rinig niya ang malakas na halakhak nito kung kaya't nagulat siya. Tiningnan niya pa si Trim ngunit wala man lang itong reaksyon na para bang sanay na ito sa matandang kaharap nila. "Gusto ko ang babaeng pinakasalan mo, Trim. Napakaganda. Sa tingin ko na may mabait at sobrang galang pa. Lolo na lang ay tawag mo sa akin, iha. Kailan ako magkakapo sa tuhod? Bago pa man ako mawala sa mundo sana'y makita ko ang mga anak nyo. Bumili ako ng tiket papunta sa Siargao. Doon kayo mag-honeymoon at buuin ang apo ko. Dapat lang na magsaya kayo at magkaroon ng oras sa isa't isa." Lolo kasi..." "Sige lo, pagbibigyan ka po namin ng misis ko." Ngiting sabi ni Trim at kinabig pa ang bewang niya. Bigla siyang nailang, ngunit nginitian pa rin ng pilit ang matanda. Mabuti. Bukas na bukas din ang flight nyo. Mag-enjoy kayo roon at sana pagbalik nyo may laman ang tiyan ng asawa mo, Trim." Excited na sabi ng matanda sa kanila. Hinawakan naman ni Trim ang kamay niya at magkahawak kamay silang sumunod sa matanda upang kumain ng dinner. Hindi siya sanay na ganito ka-sweet si Trim sa kanya pero hindi niya maiwasang kiligin. Si Trim ang kauna-unahang lalaking naging sweet sa kanya at ka-holding hands pa niya. "Mukhang gabing-gabi na. Dito na kayo matulog ni Samantha, iho. Natanggap niyo bang regalo ko sa inyo? Lumipat na ba kayo sa bahay na ibinigay ko sa inyo?" Sunod-sunod na tanong ng matanda sa kanila. Hindi naman niya alam kung anong sasabihin sa matanda dahil wala siyang kaalam-alam na may regalo palang bahay ang lolo ni Trim sa kanilang mag-asawa. Kung meron man, ay wala siyang balak na tumira doon. "Lolo, inaayos pa kasi namin ang bahay kaya hindi pa kami nakatira roon. Baka pagbalik namin galing Siargao ay doon na kami uuwi." Masayang sabi ni Trim. Hinawakan pa nito ang kamay niya at hinalikan niyon. Agad niyang inagaw ang kamay niya at nahihiyang tiningnan ang binata. "Mukhang nahihiya ang asawa mo dahil nakikita ko ang paglalambing mo sa kanya, Trim. O sige na, matutulog na rin ako. Maiwan ko na kayong dalawa." Sa sandaling umalis ang matanda sa dining area, ay mabilis na binitawan ni Trim ang kamay niya. Nakahinga ng maluwag si Samantha at sinamaan ang tingin ng binata. "Hindi mo naman kailangan gawin yun." "Kung hindi ko ipapakita na close tayong dalawa, hindi matutuwa ang lolo. As much as possible, ayoko siyang ma-stress dahil may sakit siya." Katuwiran ni Trim, saka niluwagan ng suot nitong kurbata. "Ganun ba?" "Wag na wag mo ring sasabihin na ikinasal tayo kapalit ng pera.
Baka lumala ang lagay niya. Ang alam niya ay mahal natin ang isa't isa. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos ng contract natin, ay agad tayong magpa-file ng annulment. Walang malasakit at madilim na tiningnan ni Trim si Samantha. Hindi rin niya pwedeng malaman na may kontrata tayong dalawa. Hindi ko rin gustong maging sweet sa ibang babaeng katulad mong habol lang sa mga lalaki pera. Ako na rin ang bahala na magpaliwanag sa kanya kung sakaling maghiwalay man tayong dalawa. Nanginginig ang katawan ni Samantha dahil sa sobrang gigil. Mahigpit na nakakuyom ang kaniyang mga kamay habang masamang tiningnan si Trim. At hindi ko rin gustong makasama ka habang buhay. Napakayabang at sungit mo. Wala ka ring puso. Inis na sabi ni Samantha. Inalis ni Trim ang tingin sa dalaga at napaingos. As if naman gusto ko ring makasamang isang babaeng katulad mo. Tumalikod si Trim at agad na umalis sa dining area. Iniwan siyang nakaupo roon at nakatulala na sa hangin. Tumayo rin siya at ngumiti ng mapait. Hindi naman niya masisisi ang binata kung bakit galit na galit ito sa kanya. Siya naman ang dahilan kung bakit nasira ang unang plano nito. Subalit nakaramdam pa rin siya ng kirot sa dibdib. Sino naman ang babaeng hindi masasaktan sa sinabi ng binata? Kakakasal pa lang nila pero balak niya na itong hiwalayan. Hindi ganito ang gusto niya sa marriage life niya. Sinundan na lamang niya ang binata at saka huminga ng malalim. Arranged marriage lang to, Sam. Huwag ka nang malungkot dyan. Pagkatapos nito, siguro naman ay may lalaki pang seseryoso sa'yo. Bulong niya sa sarili at umakyat patungo sa kung saan pumasok si Trim. Nakita niyang pumasok si Trim sa isang kwarto sa pinakadulo ng hallway sa second floor. Napahinto siya at nagdalawang isip na sundan ng lalaki. Napilitan siyang sundan pa rin ito dahil wala siyang choice. Hindi niya rin alam kung saan siya matutulog. Kumatok siya sa loob at binuksan ang pinto. Nang makita niyang nakahiga na si Trim, ay napabuntong hininga siya. Agad? Bulong niya sa sarili ng mapagtantong nakatulog na pala ang binata. Dahan-dahan niyang kinuha ang una na nasa tabi nito at napagpa siyang humiga na lamang sa mahabang sofa na naroon. Kasya naman siya at makakatulog siya ng mahimbing dahil malambot din ang sofa sa loob. Maingat siyang humiga sa sofa. Iniiwasang makalikha ng ingay para hindi niya maistorbo ang lalaki. Habang nakahiga ay nakatingin siya sa lalaking sobrang lalim na ng paghinga. Kung hindi ka lang masungit ay nagustuhan na kita. Sayang, pogi ka pa naman. Bulong niya sa sarili. Hindi akalain ni Samantha na gising pa pala si Trim at narinig nito ang sinabi niya. Tumaas ang labi ng binata na para bang nasisiya nito sa narinig. Kinabukasan, nagising si Samantha dahil sa tumatamang sikat ng araw sa kaniyang muka. Napainat-inat siya at napapikit ng mariin. Sobrang ganda ng kaniyang tulog dahil sa sobrang lambot ng hinihigaan niya. Nang mahimasmasan ang kaniyang diwa ay doon niya napagtantong nakahiga na pala siya sa kama. Napabalikwas siya dahil sa sobrang gulat. Paanong nasa kama na siya? Kagabi sa sofa siya nakatulog. Hindi kaya nilipat siya ni Trim sa kama? Umiling siya ng marahas. Hindi. Imposible. Kilala niya ang lalaking yon. Walang pakialam yun sa kanya. Ilang oras ang nakalipas ay nag-ayos na rin siya ng kaniyang sarili. Nagulat nga siya dahil naroon na ang maleta niya sa loob at punong-puno yun ang gamit niya. Siguro, nagpadala ng tauhan si Trim na kunin ng maleta niya sa apartment niya para hindi na siya bumalik pa roon. Pupunta na rin kasi sila ng Siargao mamaya. Hindi niya alam kung nasaan si Trim. Kasabay niya ang lolo nitong kumain. Ngunit ni anino ng binata ay hindi niya nakita sa mansyon. Nagulat na lamang siya nang biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Nakasuot na ng simpleng t-shirt ang binata at shorts, kaya sobrang nanibago siya. Let's go, at baka malate pa tayo sa flight. Dali-dali naman niyang kinuha ang maleta at sinundan ng binata. Saan ka galing?
Wala ka nang pakialam doon. Pati ba naman pagalis ko? Pakikialaman mo pa? Iritadong tanong ni Trim sa kanya. Natahimik na lang si Samantha at napabulong sa sarili. Parang nagtatanong lang eh. Mainit ang sikat ng araw sa Siargao Island nang dumating sina Samantha at Trim. Malamig ang ihip ng hangin sa baybayin ngunit hindi nito kayang tapusin ang tensyon sa pagitan ng dalawa. Galing sila sa mahaba at nakakapagod na biyahe at mula sa eroplano pa lamang ay hindi na sila nagkikibuan. Iritang-irita sa kanya si Trim dahil ang kupad-kupad niyang gumalaw. Nag-check-in sila sa isang beachfront villa. May isang kama at isang malaking bintanang natatanaw ang dagat. Tahimik lang si Samantha habang inilalapag ang kaniyang mga gamit. Si Trim naman ay agad umupo sa veranda. Hawak ang isang bote ng malamig na beer. Isang kama? So, saan ako matutulog? Sa sofa ulit? Dapat din 2 kama mo na o kay 2 kwarto. Nananadya ka ba? Inis na sabi ni Samantha habang inilalapag ang maleta nilang 2 sa loob ng aparador. Tapos ako pang pinagdala mo ng maleta mo, ang bigat-bigat naman. Kasabay pala natin ang assistant mong si Daniel. Hindi mo sinabi, siya na lang sana nagdala nito. Napaka-gentleman mo talaga. Sarkastikong sabi pa ni Samantha sa binata. Ngumisilang si Trim at hindi siya pinansin. Naglakad ang binata palabas ng kwarto nila at hindi man lang nito sinabi kung saan ito pupunta. Napaupo na lamang si Samantha. Hapon na nang makarating sila roon. Busog pa siya kung kaya't lumabas na muna siya upang magpahangin. Marami ang tao sa villa na pinuntahan nila kung kaya't hindi man lang niya nakita si Trim. Wala na rin siyang pakialam kung saan man ito nagsusuot. Nang may makita siyang duyan, ay dali-dali siyang humiga roon. Sa wakas, nakapagpahinga rin. Ang sarap ng simoy ng hangin. Bulong niya sa sarili. Ilang minuto rin siyang nakatambay roon at hindi niya namalayang nakatulog na pala siya. Nagising na lang siya nang maramdaman ng patak ng ulan sa kaniyang katawan. Nanlaki ang kaniyang mga mata at napatayo dahil sa sobrang lakas na ng ulan, ngunit wala siyang kamalay-malay. Nang tingnan niya ang kanyang relo, ay mag-aalas 8 na pala. Kumari pa siya ng takbo sa loob ng hotel kung saan sila tumutuloy ni Trim. Napamura siya nang mapagtantong wala pala siyang dalang susi kung kaya't malakas siyang kumatok sa labas ng pinto ng kwarto. Inaasahang baka naroon si Trim, subalit walang sumasagot sa loob. Nasaan bang lalaking yun? Inis niyang sabi sa sarili. Wala siyang choice kundi ang maghintay na bumalik si Trim. Hindi na rin niya kayang bumaba ng labi upang humingi ng spare key dahil sobrang nahihilo na siya. Mukhang lalagnatin pa yata siya. Lintik na buhay ito. Napakamalas ng araw niya. Pinunasan ni Samantha ang kaniyang nanlalamig na kamay. Sobrang pagod na pagod siya dahil sa pagtatakbo kanina. Napakalayo pa naman ang tinambayan niya. Napaupo na lamang siya sa sahig at napasandal doon. Hindi na niya alam kung gaano siya katagal na naghihintay roon. Pero napamulat siya nang may mahinang tumapik sa kaniyang balikat. Ma'am Samantha, bakit narito kayo sa labas? Nagtatakang tanong sa kanya ni Daniel. Wala kasi akong susi kaya dito muna ako tumambay para hintayin ang amo mo. Tatayo na sana si Samantha nang bigla siyang napaupo. Hindi niya na kayanang tumayo dahil sobrang lantang-lanta na siya. Para bang umiikot ang kaniyang paligid sa mga oras na yon. Napahawak siya sa ulo dahil kumirot yun. Shit, ang sakit. Napakamot naman ang noo si Trim nang makitang napaupo ulit si Samantha sa sahig. Sa isip-isip ng binata, masakit? Anong masakit sa babaeng ito? Nagdadrama lang ba ang babae? Kanina lang ay nagawa pa siya nitong pagsabihan eh. Ngayon, nag-iinarte itong may sakit. Nandilim ang mukha ni Trim tsaka napaiwas ng tingin. Pwede bang itigil mo ng kadramahan mong yan, Samantha? Hindi nakakatuwa. Pagkatapos magsalita,
Binuksan ni Trim ang pinto at malakas na sinarahan. Napapikit ng mariin si Samantha dahil sa sobrang takot. Nagulat na lang siya nang inalalayan siya ni Daniel upang tumayo. Binigyan pa siya nito ng tuwalya at inilapat yun sa likuran niya. Basang-basa po kayo, Ma'am Samantha. Nagpaulan ba kayo? Mukhang nilalagnat pa yata kayo. Nag-aalalang sabi ni Daniel sa kanya. Wala ito, Daniel. Salamat. Pagpasensya niyo na sa Sir Trim. Ganun talagang amo kong yun. Napakasungit pero mabait naman po siya. Hindi ko alam kung ano nga ba ang relasyon niyo o kung saan ka man napulot ni Sir, pero isa lang po ang may advice ko sa inyo. Huwag niyo pong hahayaan na gantuhin kayo ni Sir. Lumaban kayo. Rinig niya ang pagbuntong hininga ng binata. Sa katunayan, masaya ako na hindi si Miss Jana ang pinakasalan ni Sir. 2 beses na niyang narinig yun. Ano nga bang meron kay Jana? Bakit ayaw na ayaw ng mga tao sa kanya? Huwag kang mag-alala, Daniel. Hindi ko magpapatalo sa lalaking yun. Napahawa ulit si Samantha sa sentido dahil bigla ulit siyang nahilo. Babagsak na sana siya sa sahig. Hihimatayin, subalit mabilis siyang nasalo ni Daniel. Hindi naman nakatiis si Daniel. Yumuko siya at walang kahirap-hirap na binuhatang nahimatay na si Samantha. Sakto namang bumukas ang pintuan ng kwartong nasa harapan nila. Ang ingay-ingay, hindi ako makatulog. Naputo lang sasabihin ni Trim nang makitang buhat-buhat ng lalaki ang asawa niya. Nandilim ang kaniyang mga mata dahil doon. Sakto namang kumulog at kumidlat ng malakas kung kahit biglang natakot si Daniela. Hindi lang sa kidlat o kulog pati na rin sa tingin ng binibigay sa kanya ng amo niya. Bitawan mga asawa ko, Daniel. Malamig na utos ni Trim sa assistant. Ang bawat salita ay may pagdiin, kaya naman dali-daling binigay ni Daniel si Samantha kay Trim. Sorry po, boss. Nag-alala lang kasi ako kay Ma'am Samantha. Mukhang nahimatay po siya at nilalagnat talaga. Napasimangot si Trim ngunit halata sa mukha nitong nag-aalala sa babae. Kapag nalaman ito ng lolo niya, ay baka pagalitan siya. Siguro, kahindik-hindik na sermon ang aabutin niya rito. Wala namang kahirap-hirap na binuhat ni Trim ang dalaga at pumasok sa silid. Hindi na pinansin pa si Daniel na nasa labas. Maya-maya dahan-dahan niyang ibinaba ang babae sa malambot na kama. Medyo nahawi pa ang palda nitong suot kung kaya't napalunok siya ng mariin. Mabilis siyang umiwas ng tingin at kinumutan si Samantha. Basang-basa ang damit nito kung kaya't wala siyang choice na kumuha ng pantulog at bihisa nito. Hindi niya alam kung paano niya nagawang bihisa ng babae ng nakapikit. Pero ang naaalala niya lang ay mura siya ng mura dahil sa kaniyang nararamdamang init sa katawan. Aalis na sana siya nang bigla siyang hinila ni Samantha kung kaya't napahiga siya sa tabi nito. Ang akala niya ay gising na ito ngunit sumiksik lang ito sa leeg niya at niyakap siya ng mahigpit. Sa sobrang lapit ni Sam sa kanya, kitang-kita niyang mahabang pilik mata at makinis na mukha ng dalaga. Namumula rin ang labi nito na parabang inaanyayahan siyang halikan ng babae. Dahil doon, nawala bigla sa sarili si Trim. Nahimasmasan lang siya nang marinig na nagsasalita ang dalaga sa gitna ng pagtulog nito. Bet sana kita pero ang sungit-sungit mo, Trim. Sumilay ang ngiti sa labi ni Trim tsaka napailing. Hindi niya namalayang hinalikan na pala niya ito sa noo. Hindi niya alam kung bakit nagsusungit siya sa babaeng ito pero sobrang nag-i-enjoy siya sa tuwing nakikita niyang nakakunot na noos ni Samantha. Habang nakanguso pa ang labi dahil sa sobrang inis sa kanya. Sa loob-loob niya, hindi rin masama na ito ang pinili niyang babae. Sweet dream wife. Bulong niya sa babae at natulog na rin ang mahimbing. Kinabukasan, nagising si Samantha sa kakaibang pakiramdam.
Para bang may mabigat na bagay sa kanyang tiyan. Pilit niyang inaalis ito ngunit hindi niya naman magawa. Ano ba yan? Inis na sabi ni Samantha habang pilit niyang tinutulak ang kung anumang bagay na nakapatong sa kanya. Subalit nabigo siyang tanggalin ito kung kaya't dahan-dahan niyang iminulat ang kaniyang mga mata. Sa pagdilat niya, ang unang bumungad sa kanya ay isang pares ng mata na nagmamay-ari ng lalaking kinamumuhian niya. Kinamumuhian ba talaga? Ngumisi pa ito ng malaki kung kaya't nasira ng gising niya. Good morning, sleepyhead. Masarap bang tulog mo kagabi? Bati ni Trim na para bang close na close silang dalawa. Napabalikwas naman si Samantha dahil sa sobrang gulat. Halos mahulog pa nga ang babae sa gilid ng kama. Trim? Paanong... Bakit katabi kita sa kama? Sigaw niya habang yakap-yakap ang katawan na para bang pinoprotektahan niya laban kay Trim. Hindi agad sumagot si Trim. Sa halip, tumawa ang lalaki ng mahina. Yung reaksyon mo, napaka-OA. Para bang may ginawa akong krimen kahit wala naman. Napatingin si Samantha sa sarili niyang damit. Naka-oversize shirt siya na hindi sa kanya at shorts na para bang pagmamay-ari ng lalaki. Napasinghap siya dahil sa sobrang gulat. Wait, ano ito? Bakit suot-suot ko ang damit mo? May nangyari ba sa atin? Pinagsamantalahan mo ako? Isusumbong kita sa pulis! Dahan-dahang umupo si Trim sa kama at nag-inat na para bang walang nangyari. Relax, Sam. Isa pa. Sino naman ang maniniwala sa sumbong mo? Mag-asawa naman tayo. Normal lang naman na may mangyari sa ating dalawa. Sagot nito sabay kindat sa kanya. Nananaginip ba siya? Bakit ibang Trim yata ang kausap niya? Nasa na yung Trim na masungit sa kanya? Kinuha ba ng mga aliens at ibang Trim na itong kasama niya? Aba, Trim! Hindi naman yun pwede. Isa pa, nasa kontrata natin na walang mangyayari sa atin. Sabihin mo sa akin kung anong ginawa mo. Bakit gantong suot ko? Halos manginig na ang boses ni Samantha habang tinatakpan ang katawan niya gamit ang kumot. Tumikim si Trim at seryosong nagsalita. Kung hindi ka naman kasi tanga, bakit nagpaulan ka kagabi? Tuloy, napakataas ng lagnat mo. Alam nga namang, ihiga kita sa sofa, may sakit ka. Isa pa, ayokong matulog na basa ang kama kaya... Kaya ano? Kinakabahang tanong ni Samantha. Sumeryoso ang mukha ni Trim at pilyong sumagot kay Samantha. Kaya ayun, ako nang nagbihis sa'yo. Pwede namang gisingin mo ako. Sigaw ni Samantha dahil sa sobrang kahihiyan. Sa tingin mo ba hindi ko ginawa yun? Isa pa, nahimatay ka kagabi, kaya wala akong choice kundi bihisan ka. Anong problema dun? Mag-asawa naman tayo. Natahimik si Samantha pero bakas sa kaniyang muka ang hiya at pagkalito. Bakit hindi na lang ang mga staff ang nagbihis sa akin? Yung receptionist o kahit sinong babae pa yan? Hiyang-hiya niyang tanong kay Trim. Umisilang ang lalaki at bahagyang tumagilid sa kanya. Hindi ko na inaisip pa. Tsaka ano bang problema? Asawa mo naman ako. Ano? May usapan nga tayo. Just forget it. Dapat nga magpasalamat ka dahil binihisan kita. Kung hindi baka basang-basa kang natutulog at lumala pa yung sakit mo. Nanghina si Samantha dahil doon. Ramdam na ramdam niyang init sa kanyang pisngi kung kaya't alam niyang namumula na yon. Oh my God! Paano mo nagawa sa akin to? Napataas ng kilay si Trim dahil sa sinabi ni Samantha. Ang kulit mo naman, Sam. Wala akong ginawang masama sa'yo. Binihisan lang naman kita at wala akong nakita. Bakit? Gusto mo bang may mangyari sa atin? Okay lang naman. Willing naman akong ibigay ang lahat ng gusto mo. Trim! Tumaw na lang ang binata at napahiga ulit. Huwag mo nga akong biruin. Sigaw ni Samantha tinampas ng unan si Trim. Aray, sinasaktan mo pa ang asawa mo. Domestic violence to. Baka ikaw ang i-report ko sa pulis.
Kunwaring sigaw ni Trim sa babae. Huwag mo ngang baliktarin ang sitwasyon. Natahimik si Trim na para bang may malalim na iniisip. Pero alam mo ba, Sam, naisip ko lang, masaya rin naman pala na may katabi sa kama at may kasamang matulog. Kahit na sinipa mo ko at nahulog kaninang madaling araw, ang lakas pa ng hilik mo. Sinamaan niya ng tingin si Trim ngunit natawa na rin. Tangex, hindi ako nahilik no? Fake news ka. Kesa naman sa'yo, sobrang bigat ng kamay na para bang kamay ng isang higante. Ni hindi ako makahinga. Wow, higante pala ha. Baka ipakita ko sa'yo ang six-pack abs ko. Batak to sa gym. Sabi ni Trim habang hinahampas pa ang muscles nito sa braso. Six-pack abs? Puro taba naman yan. Pangaasar ni Samantha. Aba, hinahamon mo ko? Gusto mo, ipakita ko pa sa'yo. Akmang itataas na sana ni Trim ang t-shirt ng mabilis na tumayo si Samantha. Hindi na kailangan. Agad na pumasok siya sa banyo upang maghilamos na. Rinig na rinig pa rin niya ang tawa ng lalaki sa labas. Pagkatapos niyang maghilamos at lumabas ng banyo, ay napakunot ang kanyang noo. Nilibot niya ang paningin, ngunit wala roon si Trim. Nakita niya ang isang papel na nasa mesa, kung kaya't kinuha niya ito. Nauna na ako upang asikasuhin ang breakfast natin. Bumaba ka na lang pagkatapos mo. Talagang nahihiwagaan siya sa kinikilos ng lalaking ito. Hindi niya alam kung bakit bigla itong bumait sa kanya. Hindi kaya may balak itong masama? O baka nag-overthink lang siya? Nang makarating siya sa babae, sinalubong siya ng isang staff. Kayo po ba si Mrs. Samantha Carter? Magalang na tanong ng binatang sumalubong sa kanya. Tumango siya at nginitian ito. Ako ngayon, bakit? Sundan niyo po ako. Nasa labas po si Mr. Carter. Naghihintay na sa inyo. Hindi niya alam kung bakit kinikilig siya sa mga oras na yon, na para bang isa talaga siyang asawa ni Trim. Sa isang bahagi ng baybayin kung saan tahimik at malayo sa mga turista, doon siya dinala ng staff ng hotel. Nakita niya si Trim na nakatayo sa isang puno at nasa gilid nito ang mesang hinanda siguro ng hotel para sa kanila. Nakatingin ng lalaki sa papasikat na araw at nang mapatingin ito sa kanya ay ngumiti ito ng malapad. Nang makalapit ay matagal silang nagtitigan at hindi nagsalita. Ilang minutong puro hangin at hampas ng alon ang maririnig sa paligid. Almusal na tayo, Sam. Bumalik sa realidad si Samantha. Umupo sa upuan sa harap ng lalaki. Habang kumakain sila, ay hindi niya mapigilang magtanong. Trim, bakit biglang bait mo sa akin? Hindi ba't galit ka sa akin dahil akong may kasalanan kung bakit nasira ang kasal mo? Napatikim si Trim. Marami lang akong na-realize kagabi. Umiwas ng tingin si Trim sa kanya at kumain na lamang. Hindi na rin siya nagtanong pa dahil nagugutom na rin siya. Sa loob-loob niya kung balak man ni Trim na maghiganti sa kanya, kailangan niyang pigil nito at magpaliwanag. Alam mo, hindi ko talaga intensyong guluhin ang date mo noon. Nagkamali lang talaga ako ng table. Pareho kasi kayo ng suot ng kliyente ko at nakasalamin ka pa noon. Hindi ko naman alam na na-postpone palang usapan naming dalawa. Lumingon si Trim, bahagyang nagulat sa pagiging sincere ni Samantha. So, totoo nga talagang professional blind date crusher ka. Tumango si Samantha tsaka ngumiti. Yap, at hindi ako mahihiyang sabihin yun sa lahat ng tao. Lalo pat ang nakukuha kong pera rito ay naipapagamot ko sa kapatid kong may autism. Napangiti si Samantha pero may bakas pa rin na lungkot sa kaniyang mga mata. Yung araw na yon dapat dadalhin ko si Minerva sa ospital upang mag-undergo ng therapy session. Kaso nga palpak naman ang naging trabaho ko kaya hindi ko tuloy nakuha ang full payment ng bayad ng kliyente ko. Nag-back out na rin to kinabukasan at hindi na kailangan ng tulong ko. Binalik ko rin naman ang pera niya, ngunit tumanggi na. Minerva?
Tanong ni Trim at napakunot ang noo. Yes, pangalan ng kapatid kong may autism. May mga araw na mahirap lalo na kapag overwhelmed siya. Ang sabi ng doktor, kailangan niya mag-undergo ng therapy session. Kaya pinasok ko tong trabaho ko. Hindi ko alam. Akala ko kasi sinadya mong kunin ng atensyon ko. Akala ko isang babaeng balak akong landiin. Pinutol ni Samantha ang sasabihin ni Trim, tsaka nagsalita ulit. Hindi naman ako ganyang tao at swear, hindi kita kilala noon. Napabuntong hininga si Samantha tsaka nagpatuloy. Palagi akong ganun sa paningin ng iba. Malandi, haliparot, at mga agaw pero ang totoo, tinutulungan ko lang naman sila na iwasan ng mga babaeng hindi naman talaga nila gusto. I am saving their relationship. Unfortunately, nakarma yata ako kasi napasok din naman ako sa gantong sitwasyon, kagaya ng mga kliyente ko. Nakakatawa, di ba? Ngunit hayain na. Ginagawa ko lang naman to para sa kapatid ko. Ang dami naming pinagdaanan simula nung iniwan kami ng tatay namin. Si mama na nalulung sa sugal, kung kaya't ako na halos ang gumagawa ng lahat. Simula sa daily needs, gamot, at therapy ng kapatid ko. Kaya ka nakagastos ng 100,000 nung nakaraan dahil sa therapy ni Minerva. Bulong ni Trim ngunit narinig pa rin ito ni Samantha. Oo, hindi ko naman sinasabi ito para kaawaan mo ko. Pero sana maintindihan mo ang sitwasyon ko. Huwag mo lang sana akong pahirapan kung may plano ka man. Kailangan ko lang talaga ng pera. Kung may balak ka mang masama sa akin ay nagmamakaawa kung huwag mo sanang ituloy dahil may kapatid pa ako. Hindi ko maiwasang mag-isip ng masama lalo pat bigla kang naging mabait sa akin. Biglang lumapit si Trim at iniabot ang panyo mula sa bulsa nito dahil umiiyak na talaga siya. Pagdating kasi sa kapatid niya ay sobrang mahina siya. Pasensya na Samantha. Sobrang naging judgmental ako. Inisip ko na ikaw ang dahilan kung bakit nasira ang plano ko. Ngunit sa ngayon, hindi ko naman pinagsisisihan ng lahat. Kagabi, hindi ko alam kung bakit sobrang nag-aalala ako. Munti ko na nga masuntok si Daniel dahil nakita kong karga-karga ka niya. Anyway, wala akong balak na masama sa'yo. Naisip kong walang patutunguhan ang pagsusungit ko sa'yo ngayon. Kaya habang nasa bakasyon tayo, ay enjoy na lang natin to. Nagulat si Samantha sa sinabi ng lalaki. Ngumiti lang ito sa kanya at umiwas ng tingin. Hindi naman talaga ako kasing sungit ng inaakala mo. Well, okay. Sabihin na nating medyo, pero hindi naman sa lahat ng oras. And I am sorry for that. Tsaka may narealize ako kagabi. Given na nainis ako dahil sinira mo ang plano ko. Pero mas nainis ako dahil pagkatapos nun, hindi ka na nawala sa isip ko. Natawa si Samantha dahil sa sinabi ni Trim. Kaya pala lagi kang suplado. Defense mechanism mo pala yun. Crush mo pala ako. Biro ni Samantha na para bang nagbibiro rin si Trim. Tiningnan lang siya ni Trim tsaka umiling. Tama na muna ang galit, inis at sama ng loob. Nasa bakasyon tayo kaya kailangan nating mag-enjoy. Deal? Suwestyo ni Trim kay Samantha. Napatingin si Samantha sa lalaki at sa unang pagkakataon, may kakaibang kislap na nakita si Samantha sa lalaki. Seryoso ka ba? Oo naman. Baka kasi may dahilan kung bakit pareho tayong napunta rito. Bulong pa nito ngunit hindi man lang niya yun narinig. Ano ka mo? Hindi ko narinig. Wala. Sabi ko kumain na tayo. At sa likod ng mga alon, sa paparating na sikat ng araw, dalawang pusong dating puno ng inis at maling akalang unti-unting nagtutugma. Mula sa malayo, biglang sumigaw si Daniel sa kanila. Boss! Boss! Picturean ko kayo! Sigaw nito at dali-daling lumapit sa kanila. Natawa si Samantha dahil muntik nang madapa si Daniel. Tuwang-tuwa ka naman.
Inis na tanong nito sa kanya kung kaya't kumunot ng noo niya. Kanina ay okay pa sila, ngayon ay naiinis na naman sa kaniyang lalaki. Minsan, hindi niya mag-get si Trim. Daig pa nitong babaeng may regla, paiba-iba ng mood. Hindi na rin tumutulo sina Samantha at Trim nang kinuhanan sila ng larawan ni Daniela. Malaki naman ang ngiti ng binata habang nakatingin sa kamera. Bagay na bagay talaga kayo ni Ma'am Samantha, boss. Sa ilang araw na pananatili roon sa Siargao ay puno ng saya, biruan at bagong alaala ang naging bakasyon ng dalawa. Hindi nila alam na mas malalim na pala ang naitatag nilang koneksyon sa isa't isa. Na sa likod ng tawanan at asaran nila ay may pausbong damdaming hindi kayang tapatan. Si Samantha na dahan-dahang binubuksan ang puso niya kay Trim at puno ng pag-asa na baka isang araw ay tutuhanin na nila ang kanilang kontrata. Sa Siargao nagsimula ang lahat. Wala sa plano ni Samantha na tuluyang mahulog kay Trim. Hindi rin niya akalaing ang bakasyon nila ay isang paraan upang paglapitin ang kanilang mga damdamin. Hindi niya alam kung magpapasalamat ba siya sa lolo ni Trim dahil effective ang setup nito. Hindi rin nga mawari ni Samantha na may nangyari sa kanilang dalawa? Oo, tama. Isang gabi, nalasing silang dalawa at hindi napigilan ang nararamdaman sa isa't isa. Sa katunayan, hindi niya yun pinagsisihan dahil pakiramdam niya ay nabuo ang pagkatao niya. Pagbalik nila sa Manila, mas naging sweet si Trim sa kanya. Medyo malabo dahil hindi pa rin niya alam kung anong meron sa kanilang dalawa. Medyo nakakaramdam din siya ng takot dahil sobrang clueless siya. Isa lang ang katanungan ni Samantha, anong meron sa kanilang dalawa? Hanggang isang umaga, habang sabay silang nag-aalmusal sa pagkainan, biglang nagsalita si Trim. Samantha. Mahinang tawag ng lalaki sa kanya. Babalik na ako sa kumpanya mamaya. Okay ka lang ba ritong mag-isa? Ngumiti si Samantha ngunit medyo nalulungkot din. Okay lang naman. Hindi naman habang buhay nakatambay ka rito sa bahay. Sakto rin nabibisitahin ko si Minerva sa ospital. Dadaanan na lang kita at sabay na tayong mag-lunch. Paghahandaan kita. Anong gusto mong ulam? Kita niya ang pandidilim ng mga mata ng binata. Alam mo kung anong gusto kong pagkain. Malambing na sabi ng lalaki at napataas pa ng kilay. Tumawa siya ng mahina at saka napailing. Aside from that, parang inaaraw-araw mo na ako. Hindi ka ba nagsasawa? Sinong nagsasawa? Ako? Hindi ako magsasawang ibalibag ka. Hep. Seryoso na. Anong gusto mong ulam? Magluluto ako. Nag-isip ng malalim si Trim. Maya-may lumiwanag ang mukha nito. Yung paborito kong humba. Gusto ko yun. Sige, paglulutuan kita ng ganon. The best wife ka talaga, Sam. Salamat sa pag-asikaso mo sa akin. Habang binabagtas ni Trim ang kalsada papunta sa kumpanya nila, biglang nagparamdam si Jana. Napakunot ang noo ni Trim nang mabasa ang text ng dalaga. Nasa kumpanya raw ito at hinihintay siya. Nang makapasok si Trim sa kanyang office ay nakita niya si Jana na nakaupo sa sofa. Suot-suot pa ang dress na nirigalo niya noong nag-shopping sila sa isang mall. Bakit ka nandito? Malamig na tanong ni Trim kaya napukaw ang atensyon ni Jana. Lumiwanag ang mga mata ng dalaga tsaka napayakap ng mahigpit sa binata. Agad namang tinulak ito ng lalaki. Trim, I miss you. Sorry, kasalanan ko ang lahat. Dapat hindi ako nag-walk out sa date natin noon. Sana, inintindi na lang kita. Hinahanap mo raw ako? Balak mo ba akong balikan? Naiiyak na tanong ni Jana sa lalaki. Sa gilid ng mata ng dalaga ay nakita niyang merong nakasilip sa labas. Sa puntong yon, kilala ni Jana ang babae. Iyon ang pinalit sa kanya ni Trim, ang babaeng sumira ng date nila noon. Biglang nakaisip ng magandang idea si Jana. Sa kabilang banda, si Samantha ay dali-daling sinundan si Trim. Naiwan kasi nito ang folder sa bahay nila.
Sobrang gaan ang kaniyang pakiramdam. Excited din siyang sorpresahin si Trim sa office nito. Nakasalubong pa niya si Daniel kung kaya't binati niya ito. Kita niyang pagkagulat ng assistant nang makita siya, ngunit agad naman itong nagsalita. Ma'am Samantha, nasa loob po si sir. May kausap po yata siya, si Miss Jana. Natigilan si Samantha. Jana, hindi ba't ang ex-fiancé ni Trim? Tahimik siyang lumapit sa pintuan ng office. Bahagyang nakaawang ito kung kaya't rinig at kita niya sa loob. Mula roon, kita niya kung paano hinahawakan ni Jana ang braso ni Trim habang nakangiti. Trim, kaya ba sobrang bait mo sa asawa mo dahil gusto mo siyang saktan sa huli? Hindi ba't sabi mo, babalikan mo ako kapag nakapaghiganti ka na sa sumira sa kasal nating dalawa? Napatakip ng bibig si Samantha. Tumalikod siya at dalidaling pumasok sa elevator. Hinabol pa nga siya ni Daniel, ngunit hindi niya na ito pinansin. May usapan sila. Nanginginig ang kaniyang katawan dahil sa sobrang sakit na nararamdaman. Tila ba dinudurog siya ng pino sa mga oras na yon. Hindi niya alam kung paano nga ba siya nakalabas ng gusali hanggang sa biglang dumilimang paningin niya. Nagising si Samantha sa isang ospital. Nagulat siya nang makitang halos puti na ang lahat ng nasa paligid niya. Wala doon si Trim. Mag-isa lamang siya. Mrs., kumusta ang pakiramdam niyo? Hawak ng doktor ang kaniyang chart habang nag-aalalang nakatingin sa kanya. Okay lang po ako, Doc. Ano po bang nangyari sa akin? Ako si Doc Ramirez. Isinugod ka rito ng isang guard, sabi niya eh. Nakita ka raw niyang nahimatay sa labas ng gusali ng mga Carter. Ganun po ba? May problema po ba sa akin? Kanina lang ay napakalakas ko. Hindi ko alam kung bakit ako nahimatay. Nginitian siya ng doktor. Mukhang hindi niyo pa yata alam, Mrs. Huwag po kayong mabibigla pero nais ko lang sabihin na buntis po kayo. Congratulations! Magiging nanay na kayo. Sa halip na tuwa, sakit ang bumalot kay Samantha. Hindi niya alam kung matatawa siya sa tadhana at sa mismong araw pa na nalaman niyang panloloko ni Trim, sumakto namang nalaman niyang buntis siya. Pinagtitripan ba siya ng tadhana? Buhay nga naman. Nakabuo sila ni Trim ngunit hindi niya alam kung sasabihin niya ba ito sa lalaki. Nang ma-discharge siya, hindi siya umuwi ng bahay nila, kundi sa bahay ng mama niya. Sa kabilang banda, labis ang pag-aalala ni Trim dahil gabing-gabi na ngunit wala pa rin ang asawa niya. Paulit-ulit na sumisilip sa bintana ang lalaki. Nagbabaka sakaling makita niya si Samantha. Ilang ulit rin niyang tinawagan ng cellphone nito, ngunit wala man lang sumasagot. Samantha, nasan ka na ba? Bulong niya habang naglalakad-lakad sa sala. Hindi mapakali si Trim dahil kaninang alas 6 pa siya naghihintay. Alas 8 na ng gabi, ngunit wala pa rin ito. Tinawagan niya rin ang numero ng ospital kung saan naka-admit si Minerva, ngunit sabi ng mga staff hindi raw bumisita si Samantha roon. Nanlamig ang buong katawan ni Trim. Hindi niya alam kung ano ang gagawin sa oras na yon. Tatawagan na sana niya si Daniel upang pahanapin ang asawa niya rito, ngunit biglang tumunog ang cellphone niya. Nakatanggap siya ng mensahe mula sa isang unknown number. Isang larawan yon na halos mabitawan niya. Ang kaniyang asawa kasamang isang lalaki ay magkatabi sa iisang kama. Unti-unting kumirot ang puso niya tsaka marahas na napailing. No, imposibleng totoo to. Halos pabulong niyang sambit sa sarili habang nanginginig ang kamay. Pinikit pa ng lalaki ang mga mata at paulit-ulit na umiling. Kilala ko si Samantha. Hindi niyo ako magagawang lokohin. Ngunit kasabay ng lakas ng tibok ng kaniyang puso ay ang bumabalot na kaba at takot. Totoo ba ang nakikita niya o may taong gustong siraan sila? Habang nag-iisip, bigla na lang bumukas ang kanilang pinto.
Napabalik ko si Trim dahil doon. Ang akala niya, si Samantha na, ngunit si Jana pala. Trim. Why are you here? Bakit alam mo kung saan kami nakatira ni Sam? Anong ginagawa mo rito? Ngumiti lamang ang babae at dahan-dahang lumapit. Nandito ako dahil hindi ako naniniwalang mahal ka ng babaeng yun. Hindi mo ba nakikita? Niloloko ka ng asawa mo. Habang naghihintay ka rito, nasa piling na siya ng ex niya. Mariing umiling si Trim. Huwag mong sisiraan si Samantha sa akin, Jana. Malinaw naman siguro sa yung sinabi ko kanina. Trim, gumising ka nga. Niloloko ka nga lang ng babaeng yon. Nagsasabi lang ako ng totoo. Kaya please, bumalik ka na sa akin. Naiiyak na sabi ni Jana. Jana, may kinalaman ka ba rito? Dumating ka lang ay nagkagulo na kami ng asawa ko. At bakit alam mo ang larawang natanggap ko ngayon lang? Bakit alam mong wala rito si Samantha? Pinakatitigan ni Trim ang babae. Natahimik si Jan at umiwas ng tingin. Sa oras na yun, naghinala na talaga si Trim. Jana, ikaw ang may gawa nito. Tama ba ako? Ikaw ang nagpadala ng mga peking larawan. Ikaw ang dahilan kung bakit hindi pa nakakauwi si Samantha ngayon. Galit na galit si Trim. Kamuntik na nga nitong matulak ang dalaga, ngunit pinigilan niya lang. Nasaan ang asawa ko? Nang hindi pa rin sumasagot si Jana, lalong kumulo ang dugo niya. Kung hindi mo sasabihin, ipapakulong kita. Hindi ako magdadalawang isip na gawin yun, Jana. Napalunok si Jana dahil sa sobrang takot. Ginagawa ko lang naman to dahil mahal kita, Trim. Mahal kita. Sasabihin mo o ako nang magdadala sa'yo sa police station? Pumili ka. Huminga ng malalim si Jana at napilitang sabihin ang totoo. Nagpatulong ako sa ex-best friend ng asawa mo. Yung litrato na yan ay inedit lang niya. Ang alam ko, nasa dating bahay nila ang asawa mo. Nasa nanay niya. Huwag mo kong ipakulong, Trim. Parang awa mo na. Agad na kinuha ni Trim ang susi ng kotse. Hindi na siya nag-aksaya pa ng oras, ngunit bago pa man siya umalis sa bahay, ay nilingon niya muna si Jana. Kung may masamang mangyari man sa asawa ko, hindi lang kulong ang mararanasan niyo. Boss, pinatawag niyo raw ako. Si Daniel, nakararating pa lang ay hingal na lumapit sa kanila. Ipapahanap ko sana sa'yo si Samantha. Ngunit, alam ko na kung nasan siya. Pakibantay na lang ang babaeng yan. Wag na wag mo siyang patatakasin. May problema po ba? Kaninang umaga lang ay bumisita po si Ma'am sa inyo. Hindi ko nga po alam kung bakit dali-dali itong umalis sa office niyo. Nagkausap po ba kayo? Mukhang umiiyak po siya. What? Bakit hindi mo agad sinabi sa akin to? Napakamot ng ulo si Daniel. Kasi po hindi naman po ako usosero. Akala ko po kasi nagkaroon kayo ng tampuhan ni Madam. Kaya hindi na rin po ako nagtanong sa inyo. Mabilis na umalis si Trim at pinaharurot agad ang sasakyan. Hindi na niya hinintay pang matapos sa pagsasalita si Daniel. Habang minamaneho niya ang sasakyan, mabilis ang tibok ng kaniyang puso. Ang mga alaala nila ni Sam ang paulit-ulit na pumapasok sa isip niya. Ang unang pagkikita nila sa isang restaurant, ang pagsira nito sa date niya, na nagpa-interes sa kanyang kilalanin ng babae at pati ng matamis na ngiti sa kanya ng babae sa tuwing dinadalhan siya nito ng kape sa gabi. Sam, hintayin mo sana ako. This is all a misunderstanding. Bulong niya sa sarili habang mahigpit na hinawakan ng manibela. Tumawa pa siya ng pilit dahil linya ni Sam noon ang nasabi niya ngayon. Nang makarating siya sa dating bahay nila Samantha ay sobrang dilim na roon. Halos lahat ng bintana ay sarado na. Kumatok siya ng ilang beses ngunit walang sumasagot. Hanggang sa ilang minuto na rin siyang katok ng bumukas ang ilaw. Labis ang kanyang nararamdamang kaba
Dahil hanggang ngayon ay hindi pa niya alam kung ligtas ba ang kaniyang asawa o hindi. Nang bumukas ang pinto, bumungad sa kaniyang kakagising pa lang na si Samantha. Sa oras na yon ay nakahangos ng maluwag si Trim. Dahil sa pag-aalala ay walang patumpik-tumpik na niyakap niya si Samantha. Trim? Nang marinig ang malambing na boses ni Samantha, ay hinigpitan pa ni Trim ang yakap sa asawa. Akala ko kung ano nang nangyari sa'yo. I'm so sorry, Sam. Hindi ko naman alam na. Naputo lang sasabihin ni Trim nang may sumigaw sa likuran nila. Anong ginagawa mo sa anak ko? Magdanakaw! Magdanakaw! Sigaw ni Matilda kung kaya't agad na pinigilan ni Samantha ang kaniyang ina. Mama, huminahon kayo. Si Trim po yan, ang lalaking na pag-usapan natin kanina. Trim! Yung lalaking nakabuntis sa'yo! Ay lintik! Hoy, lalaki! Panagutan mo ang anak ko! Matapos mo siyang ibahay! Ganito lang ang gagawin mo sa kanya! Abat hindi yata pwede yun! Napahilamos ng mukha si Samantha nang marinig ang sinabi ng ina. Sinabi niya kasi nabuntis siya rito. Nagkapatawaran naman silang dalawa at nagpapasalamat sa Diyos na natigil na ang pagsusugal nito. Iba na ang pinagkakaabalahan ng ina niya. Ang nanay niya kasi ang tinanghal na presidente ng kapilya, kung kaya't nagbago na talaga ito. Maka-Diyos na rin ang nanay niya at palaging nasa simbahan at sobrang tuwang-tuwa siya roon. Ano po? Buntis po ang asawa ko? Tanong ni Trim kay Matilda. Asawa? Asawa mo na itong lalaking ito? Kailan pa? Bakit hindi ko alam? Galit na sambit ng kanyang ina kung kahit biglang namroblema si Samantha. Ang balak niya ay paunti-untiin na ipaliwanag sa nanay niya ang lahat, ngunit hindi niya inasahang sasabihin niyo ni Trim sa harap pa talaga mismo ng kaniyang ina. Mama, let me explain po. Mama, ako na po magpapaliwanag sa inyo. Trim, pwede ba umalis ka na lang? Inis na sabi ni Samantha, ngunit marahas na umiling si Trim. Hindi, kailangan kong... Kayo na lang sigurong mag-usap, Samantha. Malaki ka na, kaya alam mo na ang tama sa mali. Hindi ako magagalit sa'yo dahil bigla-bigla kang nagpakasal at hindi mo man lang sinabi sa akin. Naintindihan ko, anak. Alam kong galit ka sa akin noon kaya siguro deserve ko rin na hindi maimbita sa kasal mo. Ma, hindi ganun ang nangyari. Hinawakan ng kanyang ina ang kamay niya. Seryoso pang tinitigan siya nito at naiiyak na nagsalita. Anak, kahit anumang desisyon mo, susuportahan kita. Huwag kang mag-alala. Nilapit nito ang tingin kay Trim at pinagsabihan ng lalaki. At ikaw naman, magpakalalaki ka nga. Huwag na huwag mong sasaktan ng anak ko. Sa oras na gawin mo yon, ako ang makakalaban mo. Matapos na sabihin yon, ay naglakad palayo ang kaniyang ina. Pumasok na rin ito sa kwarto kung kaya't silang dalawa na lang ni Trim ang natira sa sala. Huminga ng malalim si Samantha at sinamaan ang tingin ng lalaki. Bakit ka pa kasi pumunta rito? Anong kailangan mo? Hindi ba't bumalik na si Jana? Siya naman ang babaeng gusto mo, di ba? Doon ka na sa kanya. Inis na sabi ni Samantha at napaupo sa sofa. Sam, mali ka ng inaakala mo. Oo, bumalik nga si Jana. Pero hindi ko naman siya kailangan. Ikaw ang kailangan ko. Kayo ng anak ko. Kailangan? Ano yung narinig ko mismo sa bibig ng Jana na yun? Na kaya ka mabait sa akin dahil sa huli iiwan mo rin ako para sa kanya. Ngayon, natupad na ang plano niyo. Bakit ka pa narito? Galit na sagot ni Samantha sa lalaki. Hinawakan ni Trim ang balikat niya, ngunit agad siyang umiwas. Umalis ka na lang, Trim. Pwede bang magpaliwanag muna? Una, nag-iimbento lang si Jana. Wala kaming napag-usapang ganun. Siguro naman, maniniwala ka na ang last usap naming dalaway nung sinira mong date namin. Sige, aaminin kong pinahanap ko siya sa una. Ngunit dahil sa nakonsensya ko,
Gusto ko sanang bigyan siya ng compensation. Ngunit hindi naman siya nagpakita pa. Pangalawa, yung narinig mo, hindi pa yun tapos. Sinabi ko sa kanya na ikaw ang mahal ko. Na masaya na ako sa buhay ko ngayon. At hindi kita iiwan para lang sa kanya. Maniwala ka sana sa akin, Sam. Mahal kita. Ngayon ay umiiyak na si Samantha. Hindi niya kasi akalain na sasabihin ni Trim ang mga salitang araw-araw niyang hinihintay. Ang dalawang salitang, mahal kita. Noon pa man, gusto ko nang marinig yan sa bibig mo pero ngayon, hindi sayang nararamdaman ko kung di sakit na. Ang hirap magtiwala, Trim. Lalo pat nakita't narinig ko kayo kanina. Iling na sabi ni Samantha sa lalaki. Si Trim naman ay naluluhang nakatingin sa asawa. Sorry kung natagal na kong sabihin yan sa'yo. Aaminin kong natorpe ako. Pero bala ko naman talagang sabihin yun sa'yo. Naghahanap lang ako ng tiyempo. Tingnan mo, bumili pa nga ako ng singsing para sa'yo dahil gusto kong ikasal ulit tayo. Gusto ko yung totohanang kasal. Yung memorable at saparin na. Maniwala ka sa akin, Sam. Mahal na mahal kita. Nanginginig na sambit ni Trim habang nakatingin kay Samantha. Natahimik si Samantha at umiwas ng tingin sa lalaki. Ano bang dapat kong gawin para paniwalaan mo lang ako? Gusto mo bang lumuhod ako? Sige, gagawin ko. Pinigilan ni Samantha ang lalaki, tsaka umiling. Sa katunayan, naniniwala naman siya kay Trim ngunit gusto lang niya talagang makasiguro. Sobrang sakit kayang makitang magkasama ang ex-fiancé niya, tsaka mahal niya. Nakakadurog ng puso. Hindi na kailangan. Umuwi ka na lang muna sa inyo at magpahinga. Naputo lang sasabihin niya nang niyakap siya ni Trim. Sumubsob pa nga ito sa kaniyang leeg na para bang bata. Ramdam niyang namamasana ang kaniyang leeg kung kaya't alam niyang umiiyak na ito. No, hindi ako aalis dito hanggat hindi ka umuwi ng bahay natin. Dapat kasama kitang umuwi at ang anak natin. Please, honey. Please. Mahal kita. Hindi ko alam kung kailan nagsimula pero narealize ko lang isang araw na hindi ako mabubuhay sa mundong ito kapag nawala ka. Nakaramdam ng awa si Samantha sa lalaki. Hinaplos naman niyang buhok ng asawa, tsaka niyakap ito ng mahigpit. Siguro nga sobrang rupok niya dahil madali niyang napatawad si Trim, ngunit hindi niya na lolokohin pang sarili niya. Gusto rin naman talaga niyang patawarin ng lalaki. Sige na, sasama akong umuwi sa'yo pero sa isang kondisyon. Ano yun? Lahat ibibigay ko sa'yo, honey. Natawa ng mahina si Samantha sa sinabi ng lalaki. Dito na muna ako matutulog ngayong gabi. Inaantok pa rin kasi ako. Grabing pamimirwisyo mo. Anong oras na? Talagang hindi mo pa pinaumaga? Biro niyang sabi sa asawa. Sorry, nag-alala lang talaga ako. At isa pa, nagtatampo ang misis ko, kaya kailangan ko siyang suyuin. Dito na rin ako matutulog. No buts. Baka magalit si mama. Sa sofa ka na lang matulog. Napasimangot si Trim dahil sa sinabi niya. Alam mo namang gusto kong nasa tabi kita. Hindi ako makatulog kapag hindi ikaw ang katabi ko tuwing gabi. Nakangusong sabi ni Trim kaya huminga ng malalim si Sama. Napatingin siya sa kwarto ng ina tsaka napailing. Sige na nga, basta patulugin mo ako ha. Huwag nang kung ano-anong gawin mo. Ngumisi si Trim sa kanya. Subukan ko po, misis ko. At sa gabing yun, sa kabila ng hindi pagkakaintindihan, mas lalong tumibay ang kanilang pagmamahal ng dalawa. Isang patunay ng tiwala at wagas na pagmamahal ay hindi matitinag ng kahit anumang pagsubok. Ilang buwan ang nakalipas, lumalaki na ang tiyan ni Samantha. Simula noong nagpakita sa kanila si Jana, ay wala na silang balita pa sa babae. Ang sabi, pumunta raw ito ng abroad at doon na nanirahan. Kakasuhan pa sana ni Trim ang dalaga ngunit siya naman ang ayaw. Ang ex-best friend niyang si Chloe ay hiwalay na sa ex niyang si Nathan.
Galit na galit ito nang malamang si Chloe ang dahilan kung bakit sinisanti mismo ni Trim si Nathan sa trabaho nito. Hindi na rin niya alam kung nasa na to at wala na rin siyang pakiroon. Ayaw niya rin naman ng stress at buntis pa siya. Ang kapatid niya namang si Minerva ay naroon pa rin sa ospital at nagpapagaling. Madalas nilang binibisita ito ngunit ang kanyang ina ay palagi nang naroon. Naging hands-on na rin ito sa kapatid niya at hindi na muling sumusugal. Naging malapit na rin ang kanyang ina sa Diyos na labis namang ikinatuwa niya. Kasalukuyan silang nasa garden ng kanilang mansyon at doon ay tumatambay. Nagpapagawa kasi si Trim ng maliit na garden pavilion at napapalibutan ito ng mapupulang mga rosas. Habang nakaupo silang mag-asawa ay biglang may napansin siya. Mukha na akong balyena. Pabirong saad niya sa kanyang asawa ngunit sa halip na pagtawanan siya nito ay sumeryoso lang ang mukha ni Trim. Sinong balyena? Wala akong nakikita. Ikaw pa rin naman ang asawa kong sexy at maganda. Sagot nito sabay himas ng malaking tiyan niya. Nang marinig ang sinabi ng lalaki ay namulang pisngi niya. Pilit na tinatago ang hiyang nararamdaman at kilig na sinabi ng kaniyang asawa. Tingnan mo, sumipa ang baby natin. Tsak sumang-ayon siya sa sinabi ko. Dagdag pa ni Trim kung kahit mas lalo siyang kinilig. Sumipa na naman siya, Han. Hinila ni Samantha ang kamay ni Trim pabalik sa kaniyang tiyan, kaya nakaramdam si Trim ng sunod-sunod na pagsipa. Sobrang likot ng baby natin. Hindi ka ba nasasaktan? Nag-aalalang tanong ni Trim sa kanya. Umiling naman siya bilang sagot. Hindi naman. Sana makuha niya ang pagiging mabait at maalaga mo. Tinitigan ni Samantha ang kamay ni Trim na nasa tiyan niya bago nilingon ang lalaki. At sana naman makuha rin niya ang kapugian ng kaniyang ama. Tama, lalaki ang kanilang anak at sana makuha nito ang features ni Trim. Ngumisi si Trim sa kanya. Hindi rin makapaniwala sa sinabi niya. Aba, Mrs. Ngayon mo lang yata ako pinuri ng ganito. Tumawa ng malakas si Samantha kung kaya't rinig na rinig yun sa buong mansyon. Maganda ka rin, Mrs. ko. Kaya nga ikaw ang pinakasalan ko. Sobrang swerte ko talaga na pumayag ka sa alok ko. May tanong ako. Sumeryosong ekspresyon ni Samantha sa lalaki kung kahit biglang napalunok ito ng mariin. Nakakatakot naman. Pero sige, magtanong ka ng kahit ano. Sasagutin ko. Mamahalin mo pa rin ba ako kahit na maging uod ako? Seryosong tanong ni Samantha sa asawa. Si Trim naman, muntik nang masamid sa tanong ng asawa at pinipigilan na mapahalakhak. Minsan, hindi nito maintindihan ang mga buntis pero kahit na ganun, ay ginagawa pa rin niyang lahat para mapasaya lang ang asawa. Aba, syempre naman. Kahit maging ano ka pa, kahit nga maging ipis ka pa, ibabalibag pa rin kita sa kama. Biro pa ni Trim sa asawa, kaya tinampas siya nito sa braso. Seryoso nga eh. Seryoso naman ako Totoo yun. Lumapit si Trim kay Samantha at niyakap ang babae ng mahigpit. Ikaw lang naman ang bukod tanging babaeng nagpatibok ng puso ko. Ikaw lang. Wala nang iba. Nang marinig yun ay muling ngumiti si Samantha. Napapikit siya nang maramdamang hinalikan siya ni Trim sa noo. Niyakap niya si Trim dahil sa sobrang kasiyahan. Ganon din ang ginawa ng lalaki sa kanya. I love you, Hana. Mahinang bulong ni Trim. Mahal din kita, Hana. Mahinang sagot naman ni Samantha. Magmula noon, ay namuhay ng masaya at payapa ang dalawa. Ang kwento ni Samantha at Trim ay puno ng sigalot, maling akala at sakit na nagbukas sa kanilang dalawang natutulog na puso. Mula sa pagiging isang professional blind date crusher na walang inisip kundi ang kumita para sa kanyang kapatid, natagpuan ni Samantha ang sarili sa isang sitwasyong
hindi niya inaasahan. Sitwasyong nagpabago sa kaniyang buhay. Isa sa pinakamahalagang aral sa kwentong ito ay hindi lahat ng sitwasyon ay naaayon sa ating mga plano. Minsan, nagkakamali tayo. Ngunit kung susuriin natin ng mabuti, ang pagkakamaling yun ay nagiging daan upang matuklasan natin ang mga bagay na nakalaan para sa atin. Para kay Samantha, ang pagkakamali niya ng pagpunta sa mesa ay naging daan upang mahanap niya si Trim, ang pinakamamahal niya. Si Trim naman ay nagpakita ng aral na huwag magpapaniwala sa iba at mas pagkatiwalaan ang mahal niya sa buhay. Sa kabila ng paninira ni Jana sa kanyang asawa, ay mas pinili nitong huwag magpadala sa galit. Sa halip, pinakinggan ni Trim ang puso niya. Ipinakita rin ni Trim sa atin na kung mahal mo ang isang tao, hindi ka dapat basta-bastang magpapaniwala sa paninira ng iba. Na ang tunay na pagmamahal ay hindi agad bumibitaw. Pangatlo ay ang pagpapatawad. Hindi man naging madali para kay Samantha ang magtiwala muli at hindi rin madali para kay Trim ang alisin ang mga hinala sa kanya. Pinili nilang magpatawad sa isa't isa. Ang pagbabalik ni Samantha sa piling ni Trim, dalang balitang siya'y nagdadalang tao, ay naging simbolo ng kanilang panibagong yugto. Higit sa lahat, ang kwento ni Samantha at Trim ay nagsilbing paalala sa atin na hindi talaga perpekto ang isang relasyon. Hindi ito palaging masaya dahil puno ito ng pagsubok at tukso. Subalit kung may tiwala at komunikasyon kayo sa isa't isa, hindi matitinag ang relasyong inyong binuo. Wakas! Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwentong ibinahagi namin ngayong araw. Muli, ito po ang Tales of Siren at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po.